Lumaki akong sanay sa tunog ng umagang gumigising sa baryo namin. Maaga ang araw dito. Kapag pumutok ang unang tilaok ng manok, gumagalaw na ang mga anino sa paligid ng bahay naming kahoy. Hinahawi ko ang kulambu, binababa ang paa sa malamig na sahig, at ang una kong naririnig ay ang kaluskos ng ina kong naghahanda ng sinaing, ang mahinang pagyugyob ng mga palay sa bilao, at ang huni ng mga maya sa dulo ng kable ng kuryente. Hindi kami mayaman pero hindi rin kulang. May taniman kami ng gulay sa likod, 4 na hanay ng ampalaya, 3 bitbit na talong, at ilang puno ng saging sa gilid. Sa umaga hawak ko ang timba at dumaraan sa makipid na daan papunta sa poso. Doon ko nakikita ang kapitbahay naming si Aling Peping na laging may baong kwento tungkol sa mga engkanto sa gubat. Bata pa lang ako ay naririnig ko na ang mga iyon at tila naging bahagi na ng hangin tuwing hapon. Isang bagay na ordinaryo at nakasanayan pero hindi ko kailanman sineryoso. Ngunit may kakaibang katahimikan ang dulo ng aming baryo. Naroon ang simula ng gubat na parang pader ng berdeng dahon at lilim. Sa tuwing dumadaan ako roon, napapahinto ako. Pareho ang amoy nito araw-araw, pinaghalong basa at sariwang lupa, at may kung anong panawagan ang mga punong kahoy na parang laging may lihim. Maraming beses na akong sinabihan ni nanay na huwag magpapagabi sa pag-igib at huwag lalapit sa gubat, lalo na kabilugan ang buwan. Sabi niya, mas madali raw maligaw ang puso ng tao kapag malamig ang hangin at maliwanag ang buwan. Tatawa lang ako at sasagot na marunong na akong umuwi ng mabilis. Pero sa loob ko, may maliit na kislap ng pag-usisa. Yung parang munting apoy sa lampara na hindi mo mapapatay kahit takpan mo ng palad. Isang hapon, matapos ang mahabang oras ng pagtulong sa bukid, nagpasya akong magpahinga sa may pilapil. Nakababa ang tsinelas ko at ang talampakan ko ay hinahaplos ng malamig na pilit na lumalabas na tubig. Sa di kalayuan, maaaninag ang guhit ng kagubatan. Ang mga baging na parang buhok ng kabayong pinatagal sa suklay, at ang mga ibong pasulpot-sulpot sa pagitan ng mga sanga. Dinala ko ang maliit na kuwaderno kung pinaglalagyan ko ng mga isinusulat na obserbasyon. Tuwing napapagod ako, sinusubukan kong iayos ang mga pangyayari sa buong araw sa pamamagitan ng mga salita. Doon ko sinusulat kung ano ang lasa ng kape ni nanay, kung paano kumikilos ang liwanag sa ibabaw ng palayan, at kung paano nakikinig ang mundo kapag natatahimik ang lahat. Sa pahinang iyon ko unang isinulat na parang may tinig akong naririnig mula sa gubat. Hindi ako sigurado kung kanta ba iyon o hampas ng hangin na may ritmo. Basta may himig. Maamo at malayo na parang inuukit sa alon. Nang gabing iyon, kabilugan ang buwan. Bilog na bilog at parang inilapit sa amin ng langit. Sa ganitong gabi madalas magsara ng mga bintana ang mga tao. May naglalagay pa ng bawang sa may pintuan. May nagbubudbod ng asin sa mga sulok. Hindi ko sila kinukutya. Nauunawaan ko ang takot na minana nila sa mga kwento, at palagay ko may kakaibang talinong naghahawak sa takot na iyon. Ngunit mas malakas sa akin ang pagnanasang marinig muli ang himig. Nagkwento si tatay habang nagsasabon ng kamay sa batyang plastik. Sabi niya nung kabataan niya, may kaibigan siyang tumuloy sa gubat at nagkasakit ng matagal. Hindi na raw ito katulad ng dati pagbalik. Hindi ko na tinanong kung anong nangyari dahil ayaw kong baguhin ang hugis ng gabi sa isip ko. Gusto ko lang makinig sa hangin. Matapos kong hugasan ang pinggan at linisin ang kalan, lumabas ako sa bakuran at nagpanggap na magpapaabot ng pagkain sa pusa ni Tio na katapat lang ng bahay namin. Dala ko ang isang maliit na lamparita at ang lumang panyo. Maliwanag ang buwan, kaya halos hindi na kailangan ng ilaw. Sa bawat hakbang ko ay parang gumagaan ang loob ko. Ilang metro pa at naroon na ang bungad ng gubat. Ang lupa ay bahagyang basa at maririnig ang palahaw ng tuko sa malayo.
Ang hangin ay malamig at may dala itong amoy ng bagong pitas na damo. Parang ito ang unang beses na nakita ko ang mundong ito, gayong dito na ako lumaki. Huminto ako sa may puno ng sampalok na nakatayo sa tabi ng daan. Doon, sa gitna ng umuugong na katahimikan, lumitaw ang himig. Hindi malakas at hindi rin mahina. Para itong iisang linya ng nota na paulit-ulit, ngunit bawat ulit ay may dagdag na lambing. Hindi ako takot. May kaunting kilabot sa batok ko, pero higit pa roon ang kakaibang ginhawa na parang tinatanggalan ng bigat ang dibdib ko. Pinikit ko ang aking mga mata at naglakad ng marahan. Sinubukan kong hulihin kung saan nanggagaling ang awit. Sa kanan ko ba o sa kaliwa? Parang sa lahat ng dako ito nanggagaling. Nagtanong ako sa sarili ko kung baka isip ko lang ang lumikha nito dahil gusto kong may kakaibang marinig. Ngunit sumabay ang pagaspas ng dahon sa tiempo ng himig at naunawaan kong hindi ko ito iniimbento. Minsan, kapag may hindi mo maipaliwanag na panghihikayat, ang mga paa mo ang unang sumusunod bago pa ang isip. Dapat ay umikot na ako pabalik, ngunit mas minabuti kong pasukin ang makitid na daang dinaraanan ng mga nagtatabas ng damo. Maingat ang bawat yapak. Hinahawi ko ang mga damong kimakapit sa laylayan ng palda ko. Naroon ang mga alitap-tap na may maliit na ilaw na parang nagbubukas at nagsasara na mata. Nakakatulong ang liwanag ng buwan. Gaya ng sabi ni nanay, mas madaling maligaw ang puso kapag ganito ang gabi. Ngunit ang nararamdaman ko ay hindi pagkaligaw. Parang pag-alala na may matagal na akong dapat matuklasan. Habang lumalalim ang gubat, napansin kong nagbabago ang temperatura. Mas malamig sa loob, pero hindi nanlalamig ang mga daliri ko. Kumikinang ang manipis na hamog sa mga dahon at may kakaibang ningning ang gilid ng mga bato. Nasa paligid ko ang mga tunog na kilala ko na, tulad ng kuliglig at mga pakpak ng gamo-gamo. Pero sa likod ng lahat ng iyon ay nananatili ang himig. Hindi ito nagmamadali. Hindi rin ito nagpapasunod. Para lamang itong musika sa kabilang bakod na maaari mong yakapin o hindi. Napahinto ako at napahawak sa dibdib. Napansin kong pantay ang tibok ng puso ko at may kakaibang kapayapaan sa pagitan ng mga hinga ko. Nagbalik sa alaala ko ang unang gabi na dinala ako ni tatay sa ilog. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabi niyang huwag matakot sa tubig kung marunong kang huminga. Parang ganito rin ang pakiramdam. Huwag matakot sa gabi kung marunong kang makinig. Binuksan ko ang mga mata at tumingin sa itaas. Ang mga sanga ay gumuguhit ng mga hugis na parang isang liham na sinusulat sa kalangitan. Kung may gustong sabihin ang gabing ito, maaaring hindi ko pa ito kaya lubos na basahin. Ngunit nauunawaan ko ang damdamin nito. May paanyaya, may pangako. Hindi pangako ng kayamanan o himala, kundi pangako ng sagot sa isang tanong na matagal ko palang hawak pero ngayon ko lang tinanggap na sa akin. Narating ko ang isang maliit na paglilinaw sa loob ng gubat, isang bilog na bahagi kung saan walang puno sa gitna. Dito mas malinaw ang buwan at mas malambot ang lupa. Sa gilid ay may kumpul ng liwanag ng alitap-tap na parang kumakaway. Walang taong naroon, walang kakaibang nilalang na nakatayo sa harap ko. Tanging ang hangin at ang awit at ang tibok ng puso ko. Ngunit may presensya na hindi ko maipaliwanag. Hindi nakakatakot na presensya. Parang may taong matagal ko nang kilala kahit na yun ko lang naramdaman. Naramdaman kong bahagyang umihip ang hangin at umikot sa akin na parang yakap. Narating ko ang isang maliit na paglilinaw sa loob ng gubat. Isang bilog na bahagi kung saan walang puno sa gitna. Dito mas malinaw ang buwan at mas malambot ang lupa. Sa gilid ay may kumpol ng liwanag ng alitap-tap na parang kumakaway. Walang taong naroon, walang kakaibang nilalang na nakatayo sa harap ko.
tanging ang hangin at ang awit at ang tibok ng puso ko. Ngunit may presensya na hindi ko maipaliwanag. Hindi nakakatakot na presensya. Parang may taong matagal ko nang kilala kahit ngayon ko lang naramdaman. Naramdaman kong bahagyang umihip ang hangin at umikot sa akin na parang yakap. Bumalik ako sa bahay sa parehong daanan tinahak ko papasok. Maingat at tahimik. Sa balkonaheng kahoy, naroon si nanay. Nakaupo at may hawak na basang-basahan. Napatingin siya sa akin at ang mga mata niya ay parang may tanong na ayaw niyang bitawan. Umupo ako sa tabi niya at inilapag ang lamparita. Sinabi ko na malamig ang hangin sa labas at ang ganda ng buwan. Tumango siya at nagbuntong hininga. Hindi niya ako sinermonan. Siguro alam niya na may mga gabi talagang hindi mo mababalanse sa sermon. Na may mga gabi na ang mga anak ay dadaan sa sariling pintuan at doon matututong kumatok. Pumikit ako at nakinig sa loob ng bahay. Naroon ang huni ng malayong kuliglig. Naroon ang himbing ng pagtulog ni tatay sa kwarto. At naroon sa pinakaloob ng pandinig ko ang manipis na alaala ng himig. Bago ako pumasok sa silid, muli kong tiningnan ang gilid ng gubat mula sa pintuan. Tahimik ito at nananatiling anino sa ilalim ng buwan. Ngayon ko lang napagtanto na may mga bagay palang kapanipaniwala, hindi dahil nakita mo, kundi dahil hindi mo kayang kalimutan ang pakiramdam na iniwan nito sa iyo. Sa gabing iyon, natulog ako na parang may hawak na lihim sa dibdib. Hindi mabigat, hindi masakit, kundi parang binhing dapat kong alagaan. Hindi ko alam kung kailan tutubo, pero alam kong babalik ako sa lugar kung saan ko ito natanim. At kung ano man ang naghihintay sa akin sa loob ng gubat, pakiramdam ko ay hindi ito kabaliwan, kundi simula ng isang bagay na matagal nang naghihintay sa akin. Kinabukasan, dala ko pa rin sa isip ang kakaibang gabing iyon. Habang nagwawalis ako sa bakuran, parang bumabalik-balikan sa tenga ko ang himig na narinig ko. Hindi ko masabi kung anong klaseng musika iyon, pero malinaw na hindi gawa ng tao. Tila ba nananabik akong marinig ulit ito. Pinilit kong kalimutan at inilibang ang sarili sa pag-aalaga ng tanim at pagtulong kay nanay, ngunit sa bawat paghinga ko ay may naiwang huni sa hangin na nagpapaalala sa akin. Pagsapit ng hapon, hindi na ako nakatiis. Nagpaalam ako kay nanay na mag-iigib ng dagdag na tubig kahit alam kong sapat na ang naipon namin sa malaking tapayan. Bitbit ang balde, naglatad ako patungo sa poso. Ngunit tumuloy ako sa kabilang daan. Ang mga yapak ko ay tila may sariling isip na alam ang gustong puntahan. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit hindi ako natatakot kahit mag-isa akong papasok sa gubat. Ang totoo, may kakaibang kapayapaan akong nararamdaman sa tuwing naiisip ko ang lugar na iyon. Habang lumalalim ang paglakad ko, napansin kong hindi na gaanong maingay ang paligid. Ang mga kuliglig ay parang tumigil at tanging hampas ng hangin sa mga dahon ang aking naririnig. Sa unahan, muli kong nakita ang maliit na paglilinaw kung saan ako huminto kagabi. Doon ko muling narinig ang awit. Mas malinaw, mas malapit, at tila ba ako mismo ang tinatawag. Napahinto ako nang biglang may gumalaw sa gilid ng mga puno. Akala ko noong una ay isa lamang itong usa o aso ng kakilala. Pero nang sumilip ako, may nakita akong figura ng isang lalaki. Matangkad siya, halos lampas sa karaniwang taas ng mga kabinataang nakikita ko sa baryo. Ang kanyang balat ay tila mapusyaw na makinis. Kumikislap sa liwanag ng buwan at ang mga mata niya ay may kakaibang ningning na asul na hindi ko pa nakikita kailanman sa kahit sinong tao. Nakatipig siya sa akin at para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi siya agad ng salita. Ako man ay hindi makapagsalita. Parang huminto ang oras at ang lahat ng bagay sa paligid namin ay tumahimik. Nang sa wakas ay gumalaw ang kanyang labi. Marahan ang kanyang tinig, parang bulong na malapit, ngunit dumadaloy mula sa lahat ng panig. Sabi niya, hindi raw niya akalain
na may mortal na susunod sa awit. Nanindig ang balahibo ko. Ang awit na iyon ay sa kanya pala nagmumula. Hindi ko alam kung dapat akong matakot o mamangha. Pinilit kong kumilos at bahagyang umupo sa damuhan. Hawak ang aking dibdib na mabilis ang tibok. Tinanong ko siya kung sino siya. Saglit siyang natahimik at ngumiti ng bahagya. Sabi niya, isa siyang nilalang na hindi dapat makita, ngunit matagal na raw niya akong minamasdan mula sa gilid ng kagubatan. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang sinabi niya. Nagkaroon ako ng halo-halong pakiramdam. Bahagyang kaba, halong hiya, at kakaibang pagnanasang makilala pa siya. Pinilit kong itanong kung anong klaseng nilalang siya. Tumitig siya sa akin at sa isang kisap mata, ang anyo niya ay bahagyang nagbago. Ang mga mata niyang asul ay nagningning at ang paligid niya ay parang may alo ng liwanag na sumayaw sa hangin. Napatigil ako sa paghinga. Doon ko lang naramdaman ang bigat ng sinabi ni nanay at ng matatanda sa baryo na may mga engkanto sa gubat na kumukuha ng atensyon ng mga kabataan. At ngayon, narito ako, nakaharap sa isa sa kanila. Ngunit kakaiba siya. Hindi niya ako tinatakot. Hindi niya ako hinahatak palayo. Sa halip, nakatayo lamang siya at nakatingin. Parang hinihintay kung ano ang magiging tugon ko. Sa loob-loob ko, naramdaman kong kung gugustuhin niya, kaya niyan ipilit ang lahat. Ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, muli siyang nagsalita. Sabi niya, hindi niya sadya na ako ay mapalapit. Pero mula pa kagabi ay naramdaman na niya ang tibok ng puso ko na nakasabay sa awit. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isagot. Pinilit kong tanungin kung anong pangalan niya. Tumagal ang kanyang tingin at dahan-dahan niyang binanggit. Arel. Ang pangalan ay dumaloy sa hangin na parang himig din. Napakagatlabi ako at inulit sa isip ang kanyang pangalan. Hindi ito pangkaraniwan, ngunit may bigat at lambing na bumalot sa akin. Naglakad siya palapit, ngunit hindi dumampi ang mga paa niya sa lupa na parang mas magaan siya kaysa sa hangin. Natigilan ako, ngunit nanatili ako sa kinatatayuhan ko. Sabi niya, hindi raw madalas na pumapasok siya sa mundo ng mga mortal. Ngunit sa tuwing nakikita niya ako sa may pilapil, nakikinig sa hangin at nagsusulat sa maliit kong kwaderno, nagiging mahina siya sa tawag ng kanyang sariling mundo. Napayuko ako. Hindi ko alam na may nakamasid pala sa akin. Nahiya ako, ngunit may kakaibang init din akong naramdaman. Sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman na ako ay simpleng dalaga lamang mula sa baryo. Para bang bigla akong naging mahalaga sa isang nilalang na hindi ko akalaing umiiral. Nang gabing iyon, tumagal ang usapan namin. Marami siyang hindi sinabi, ngunit marami rin siyang ipinahiwatig. Sabi niya, hindi raw ligtas na madalas kaming magkita dahil may mga batas ang kanyang mundo laban sa pakikisalamuha sa mga mortal. Ngunit hindi niya rin maipaliwanag kung bakit hindi niya mapigilan ang sarili. Pinakiusapan niya akong huwag magsabi kaninuman tungkol sa kanya. Tumango lang ako kahit hindi ko palubos na nauunawaan ang bigat ng hiling niya. Bago siya tuluyang maglaho, dahan-dahan siyang lumapit hanggang sa maramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na dala niya. Wala siyang iniwang haplos, ngunit naramdaman ko ang aninong dumaan sa gilid ng aking pisngi. At bago siya nawala sa anyo, muli niyang inusal ang kanyang pangalan. Pagbalik ko sa bahay, parang hindi ako makahinga sa dami ng nangyari. Nahiga ako at nakatingin sa kisame, hawak ang maliit kong kwaderno. Sa unang pagkakataon, isinulat ko hindi lang ang narinig kong himig, kundi pati ang pangalan na hindi ko malilimutan, Arel. At sa puso ko, may nagsimulang kumislot, isang damdaming hindi ko alam kung dapat kong itago o hayaan. Sa gabing iyon, natulog ako na ang isip ko ay puno ng mga tanong. Sino siya talaga?
Bakit ako at ano ang mangyayari kung patuloy akong papasok sa mundo kung saan siya kabilang? Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maitago ang pananabik na muling makita siya. Parang may bagong kabanata ang buhay ko na hindi ko pinlano, ngunit hindi ko rin kayang talikuran. Kinabukasan, buong araw akong nag-isip tungkol sa nakita at nakausap ko. Habang nagdidilig ako ng mga tanim sa likod ng bahay, paulit-ulit kong binibigkas sa isip ang pangalan niya, Arel. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang kapit ng pangalan na iyon sa akin. Parang isa itong awit na nakabaon na sa alaala, na kahit hindi mo gustuhin ay lagi mong naririnig. Pinipilit kong magpakaabala sa gawain. Pero sa bawat pag-ikot ng pala at sa bawat buhos ng tubig sa halaman, ay mukha niya ang sumasagi sa isipan ko. Minsan napapangiti ako ng walang dahilan. At kapag napapansin ni nanay, ay tinatanong niya kung bakit ako parang may iniisip. Ang isinasagot ko lang ay pagod lang ako at masaya na natapos ang mga gawain. Hindi ko kayang ikwento ang buong katotohanan. Dumaan ang ilang gabi na hindi ko siya nakita. Bawat kabilugan ng buwan, nakadungaw ako sa bintana, nagbabaka sakali na muling marinig ang awit. Ngunit wala. Tahimik ang gubat at ang tanging naririnig ko ay huni ng kuliglig at hampas ng hangin. Nagsimula akong magtanong sa sarili. Totoo nga ba ang lahat na nakita ko? Baka nagkamali lang ako, baka guni-guni lamang iyon na dala ng pagod. Pero sa tuwing mababalikan ko ang liwanag ng kanyang mga mata, alam kong hindi iyong katang-isip. Isang gabi, nang hindi ko na kayang tiisin ang pananabik, nagpasya akong muling pumunta sa paglilinaw sa gitna ng gubat. Tahimik ang paligid at ang liwanag ng buwan ay sapat para makita ko ang daan. Habang naglalakad ako, dama ko ang malamig na simoy ng hangin na tila ba pamilyar na ngayon sa akin. Pagdating ko sa gitna, wala pa rin siya. Naupo ako sa damuhan at naghintay. Hawak ang aking dibdib na tila kinakabahan. Ilang minuto ang lumipas. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mas malamig, mas mabigat. At mula sa gilid ng mga puno, unti-unti siyang lumitaw. Ngumiti siya, ngunit may bahid ng pag-aalala ang kanyang mukha. Sabi niya, hindi raw dapat siyang nagpapakita sa akin. May mga batas daw sa kanilang mundo na mahigpit na nagbabawal sa pakikisalamuha sa mga mortal. Ngunit nang maramdaman daw niya ang damdamin ko noong unang gabi, hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Napatitig ako sa kanya at napansin kong parang nahihirapan siyang magpaliwanag. Para siyang batang nahuli sa isang kasalanan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay may katapatan na hindi niya kayang itago. Inilit kong itanong kung ano talaga siya. Sa pagkakataong iyon, hindi siya nag-atubili. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at sa isang iglap, nakita kong naghilom ang maliit na sugat sa braso ko na nakuha ko kaninang hapon habang nagtatalop ng niyog. Para akong natulala. Hindi ito mahika gaya ng nakikita sa palabas. Totoo ito at nangyari sa mismong balat ko. Huminga siya ng malalim at sinabi niyang isa siyang engkanto, isa sa mga nilalang na itinuturing na tagapangalaga ng kalikasan. Ipinakita niya rin ang kakayahan niyang magpalit ng anyo. Sandali lang, ngunit sa harap ng mga mata ko ay nagbago ang kulay ng kanyang buhok at anyo ng kanyang mukha bago ito muling bumalik sa dati. Napatakip ako ng bibig sa gulat. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o mamamangha. Sabi niya, iyon daw ang dahilan kung bakit mahigpit ang kanilang mga batas. Dahil maraming tao ang natatakot at nananakit kapag may nalalaman tungkol sa kanila. Hindi raw lahat ng engkanto ay maamo. May ilan na ginagamit ang kapangyarihan nila para linlangin at saktan ang mga mortal. Kaya kung sakaling may makaalam tungkol sa kanya, pareho kaming mapapahamak. Tahimik lang akong nakikinig. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Ngunit sa halip na takot ang manaig, kakaibang tiwala ang naramdaman ko. Sabi ko sa kanya, kung totoo nga lahat ng sinabi niya,
bakit hindi ko man lang naramdaman ang masama mula sa kanya? Bakit sa halip na matakot ako, ay parang ligtas ako sa tuwing naririto siya? Napangiti siya ng bahagya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang lambing sa kanyang mga mata. Sabi niya, dahil hindi niya ako tinitingnan bilang mortal, kundi bilang isang taong may sariling lakas ng loob at kabutihan. Sa gabing iyon, nagkwento siya tungkol sa nakaraan niya. Noon daw ay nagmahal na siya ng isang mortal. Matagal niyang inalagaan ito, ngunit natakot ang babae nang malaman ang kanyang tunay na anyo. Iniwan siya nito at simula noon, natakot na siyang muling magmahal. Habang ikinukwento niya iyon, nakita ko ang lungkot na hindi niya kayang itago. Doon ko naramdaman na hindi pala ganon kalayo ang pagitan ng mundo namin. Pareho lang kaming may sugat. Pareho lang kaming nasasaktan. Pinangako niya sa akin na hindi niya ako pipilitin sa anumang bagay. Kung sakali man daw na hindi ko siya kayang tanggapin, aalis siya at hindi na muling magpapakita. Ngunit sa puso ko, alam kong hindi ko na kayang iwan ang ugnayang nagsisimula naming buuin. Hindi ko alam kung anong kahihinatnan ng lahat ng ito, pero alam kong kakaiba siya at kakaiba rin ang nararamdaman ko. Pag uwi ko ng gabing iyon, hindi na takot ang naramdaman ko. Sa halip, may bago akong dala. Isang lihim na mas malalim kaysa sa mga naririnig kong alamat. Isang katotohanan na ako lang ang nakakaalam. At sa loob ko, may boses na nagsasabing hindi ito matatapos sa simpleng pagkikita lang. May simula ng hindi na kayang ibalik. At habang nakahiga ako, muling bumalik ang alaala ng kanyang tinig. Hindi ito himig ng panlilinlang o pang-aakit. Ito ay awit ng isang nilalang na, sa kabila ng lahat ng pagbabawal, ay nagtatapat ng kanyang tunay na sarili sa akin. At ako, isang simpleng dalaga lamang, ay natutong makinig at maniwala. Mabilis lumipas ang mga araw matapos ipagtapat ni Arel ang kanyang lihim sa akin. Sa bawat gabi na pumupuslit ako papunta sa gubat, mas lalo kong nakikilala ang kanyang pagkatao. Nasanay na ako sa mga pag-uusap naming mahaba tungkol sa mga bagay na hindi ko man lang inisip dati, tulad ng ugnayan ng hangin at dagat, o ang sikreto ng mga punong hindi namamatay kahit daan-daang taon na ang lumipas. Parang binuksan niya ang isang mundo na palaging nariyan ngunit hindi ko kailanman napansin. Ngunit kasabay ng pagtatagpong iyon, unti-unti ring napansin ng mga tao sa baryo na may kakaiba sa kilos ko. Nagsimula ito isang gabi nang medyo natagalan ako sa paglilinaw sa gitna ng gubat. Pag-uwi ko, nadatnan kong nakaupo si nanay sa may hagdanan. Halatang nag-aalala. Tinanong niya kung saan ako galing at bakit ako ginabi. Hindi ko alam kung anong dapat kong isagot, kaya't palusot ang binanggit ko. Sabi ko ay nagpunta lang ako sa bukid para mag-isip. Hindi siya nagtanong pa, pero ramdam kong hindi siya kumbinsido. Kinabukasan, habang nag-iigib ako, narinig ko ang mga bulungan ng dalawang kapitbahay. Sabi nila, napapansin daw nila na madalas akong naglalakad mag-isa sa gabi at baka raw may kinikita akong lalaki. May isa pa ngang nagsabi na baka napili na ako ng mga engkanto dahil iyon daw ang ginagawa ng mga dalagang hindi na bumabalik sa oras. Napayuko na lang ako at nagpatuloy sa pag-igib, pero sa loob ko ay ramdam ko ang bigat ng mga salita nila. Habang tumatagal, mas lumalakas ang mga bulong sa baryo. May isang bata na raw ang nagsabi na nakita kong nakaupo sa damuhan na para bang may kausap. Pero wala namang ibang tao sa tabi ko. Nang makarating ito sa tainga ni tatay, nagtanong siya kung totoo ba iyon. Hindi ko makuhang magsinungaling ng direkta. Kaya't sinabi ko na mahilig lang talaga akong mag-isa at magmuni-muni. Hindi siya nagsalita pa, pero ramdam ko ang lingkot sa kanyang mga mata. Para bang natatakot siya na baka may hindi ko sinasabi. Dumating ang araw na hindi ko inasahan. Isang gabi, sumama ako kay Arel sa mas malalim na bahagi ng gubat. Pinakita niya sa akin ang isang maliit na lawa na hindi ko pa kailanmang nakita. Ang tubig ay malinaw na parang salamin.
at ang mga bituin ay tila mas malapit kaysa sa dati. Doon niya sinabi na mahalaga raw ang lugar na iyon para sa kanilang mga engkanto dahil ito ang nagsisilbing salamin ng kanilang kapangyarihan. Habang nakatitig ako sa lawa, napansin kong may 2 matandang mangingisda sa di kalayuan na nakatingin sa amin. Hindi nila siya nakikita pero halatang nagtataka sila kung bakit ako nag-iisa sa gitna ng dilim. Nang bumalik ako sa baryo kinabukasan, may mga tanong agad ang mga tao. Pinupuna nila kung bakit gabi-gabi ay wala ako sa bahay. Hindi nagtagal at lumapit sa akin ang kaibigan kong si Liza. Magkaibigan kami mula pagkabata at kilala niya ang bawat kilos ko. Pinanong niya ako ng direkta kung may tinatago ba ako. Hindi ko masabi ang totoo dahil baka hindi siya maniwala. Kaya't sinabi ko na minsan lang talaga gusto kong mapag-isa. Ngunit ramdam kong hindi siya kumbinsido. Muli niyang sinabi na may kumakalat na tsismis na baka raw may masamang espiritu na kumukuha ng atensyon ko. Kinilabutan ako sa sinabi niya dahil iyon mismo ang kinatatakutan ni Arel na baka malaman ng mga tao ang tungkol sa kanya. Sa loob ko, nagsimula akong mabahala. Hindi ko alam kung paano ko maipagtatanggol ang sarili ko nang hindi isinasangkot ang lihim namin. Sa bawat araw na lumilipas, parang lumalaki ang agwat ko sa ibang tao sa baryo. Hindi ko alam kung paano haharapin si nanay at tatay kapag tuluyan na silang nagtanong. Sa gabi, kapag nagkikita kami ni Arel, sinasabi ko sa kanya ang mga pangamba ko. Tumingin siya sa akin ng seryoso at sinabing ito ang dahilan kung bakit pinagbababawal sa kanilang mundo ang sobrang pakikisalamuha sa mga mortal. Kapag may nakakita, palaging nauuwi sa panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko kayang iwasan siya. Kapag kasama ko siya, lahat ng takot at pag-aalinlangan ay nawawala. Para bang hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng mga tao. Ngunit alam ko ring hindi ganoon kasimple. Ang baryo ay maliit at lahat ng mata ay nakatingin. Lalo pat mas lumalakas ang mga bulungan sa tuwing ginagabi ako. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa gubat, may sumalubong na matandang babae na kilala sa baryo bilang mahusay manghuhula. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa at ang sabi niya ay mag-ingat daw ako dahil hindi lahat ng awit na maririnig ko mula sa gubat ay nagdadala ng kabutihan. Napahinto ako sa aking paglakad at tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Mumiti lang siya ng kakaiba at umalis. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog ng maayos. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng takot na baka tama ang mga hinala ng mga tao, na baka nga ang pakikisalamuha ko kay Arel ay magdala ng panganib, hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa aking pamilya. Sa mga sumunod na araw, pilit kong iniwasan ang gubat. Hindi ako lumabas sa gabi at pinili kong manatili sa bahay, tumutulong kay nanay sa pagluluto at kay tatay sa bukid. Ngunit sa bawat gabing dumaraan, mas lalong lumalalim ang pananabik ko. May mga oras na parang naririnig ko muli ang kanyang tinig sa hangin. Tinatawag ako, ngunit pinipigilan kong tumugon. Ang puso ko ay nahahati sa dalawa. Ang takot sa tsismis ng baryo at ang hindi maipaliwanag na damdamin ko para sa isang nilalang na hindi ko dapat minahal. At habang pinagmamasdan ko ang liwanag ng buwan mula sa bintana, naisip ko na darating ang panahon na kailangan kong pumili. Mananatili ba akong tahimik at itatago ang lahat o ipaglalaban ko ang isang damdaming kahit ako ay hindi ko lubos maintindihan? Sa ngayon, ang alam ko lang ay hindi ko kayang kalimutan si Arel. At kahit anong bulong ang kumalat sa baryo, ang puso ko ay muling tatahak patungo sa gubat. Ang tanong lang ay hanggang kailan ko kayang itago ang katotohanan. Pagkaraan ng ilang araw napilit kong umiwas sa gubat dahil sa mga bulong-bulungan sa baryo.
napagtanto kong mas lalo lamang tumitindi ang paghila sa akin pabalik. Hindi ko iyon maipaliwanag kay nanay at tatay dahil kahit ako ay nahihirapang ipaliwanag sa sarili ko. Ang alam ko lang, sa tuwing sasapit ang takip silim at naglalaro ang mga anino sa gilid ng palayan, may mahinang sigaw sa loob ko na parang paanyayang bumalik kung saan nagsimula ang lahat. Isang hapon, matapos kong ayusin ang mga tanim at maihaon ang huling timba ng tubig para sa kusina, nagpaalam akong maghahatid ng ulam kay Tiyo sa kabilang dulo ng baryo. Hindi na ako tinanong ni nanay, tinitigan niya lang ako ng matagal bago tumango na parang pinipiling magtiwala. Doon ko naramdaman na hindi na pawang sarili ko ang pinangangalagaan ko, kundi pati ang pananampalataya nilang kayang bumalik ang anak nila sa tamang oras. Sa gilid ng baryo, niliko ko ang daang alam ko na at sinundan ang makitid na bakas papasok sa gubat. Mabilis ang mga hakbang ko, ngunit maingat. Nang marating ko ang pamilyar na paglilinaw, wala pa rin si Arel. Tahimik ang lahat, tanging ugong ng malayong kuliglig at paghina ng mga dahon sa tuktok. Muli kong pinakinggan ang sarili kong hininga at hinayaan ang dibdib na kumalma. Ilang sandali pa, nanlamig ang hangin at parang may mas banayad na bigat ang paligid. Mula sa pagitan ng dalawang puno, lumitaw siya na parang sinulid ng liwanag na unti-unting nagkakahugis. Hindi ko maiwasang mapangiti kahit sinikap kong panatiliing payapa ang mukha ko. At nang magtama ang mga mata namin, ay alam kong pareho naming nauunawaan kung bakit ako bumalik. Hindi na siya nagsalita agad. Lumapit siya hanggang sapat ang layo na maramdaman ko ang malamig na dampi ng presensya niyang parang hamog. Sa kanya sinabi na alam niyang mahirap para sa akin ang patuloy na pagpunta rito. May mga matang nakatingin at may mga salitang hindi ko kayang sagutin. Umupo kami sa damuhan at pinakiramdaman ang gabing parang nakikinig din sa amin. Sabi ko, hindi ko alam kung paano ko hahatiin ang sarili ko sa dalawa. Ang anak na kailangan umuwi sa oras at ang dalagang hindi mapakali kapag hindi napupunta rito. Tumugon siya na hindi ko kailangang paghiwalayin ang dalawang iyon. Mas totoo raw na magkatabilan sila at ako ang pumipili kung alin ang uunahin sa bawat sandali. Noon ko lang naisip na may lakas pala ang tahimik na pagpili. Mula sa bulsa ng balabal niyang kulay abo, inilabas niya ang isang maninipis na piraso ng tuyong dahon na parabang ginawang sinulid. Ipinaliwanag niyang ito ang sinasabi nilang hibla ng guava, nilubog sa dakta at pinatuyo sa dilim. Kung isuot ko raw ito sa pulso tuwing dadaan sa gubat, hindi ako madaling mahalata ng mga kasama niya. Hindi ito mahika na naglalaho sa paningin ng tao, kundi amoy na nauunawaan lamang ng mga tulad niya. Isang tanda na hindi ako dapat lapitan o gambalain. Maingat niyang itinali iyon sa kamay ko. Hindi dumampi ang balat niya sa balat ko, ngunit malinaw ang pag-ingat. Doon ko muling naalala ang bigat ng mga batas sa kanilang mundo at kung gaano siya naglalakad sa pagitan ng pagnanais at pananagutan. Pinag-usapan namin kung paano kami magtitipon nang hindi magpapahamak sa iba. Nagkasundo kaming hindi kami maghihintay ng isa't isa sa oras ng kabilugan dahil iyon ang oras na pinaka-aktibo ang mga bantay ng gubat. Sa halip ay sa mga gabing humahabol ang ulap sa buwan at malabo ang liwanag, doon kami lalabas sa paglilinaw. Kung kailangan ko siyang kausapin, ibababa ko raw sa ugat ng punong sampalok ang isang maliit na bato mula sa ilog. At kung malinis ang pagaspas ng mga dahon kinabukasan, sasagot siya. Napapangiti ako sa kasimplihan ng senyales, parang liham na walang tinta, ngunit may malinaw na wikang kami lamang ang nakaalam. Sa sunod na mga gabi, dumalas ang lihim naming pagkikita, ngunit naging mas maingat kami. Minsan, dinadala niya ako sa gilid ng isang lawa na mas malalim sa nauna, kung saan nakalutang ang mga dahon na parang maliliit na bangka at nakatigil ang hangin. Doon niya itinuro kung paano makinig sa pagitan ng inay. Kapag raw ibinaba ko ang palad sa tubig at hinayaan ang lamig na umakyat sa bisig, maririnig ko ang pinagmulan ng agos,
parang tinig ng matandang nagkukwento. Sinubukan ko iyon at sa unang pagkakataon, nadama kong may mahabang pangungusap ang tubig. Dahan-dahan, paulit-ulit, tungkol sa pagtitiyaga at pagbalik. Sa isang gabi naman, pinakita niya kung paano bumagal ang oras sa tuwing may kailangan ipadaan na hindi dapat masilayan. Hindi tuluyang tumigil, kundi bumagal hanggang maramdaman mong nagbabago ang bigat ng bawat sandali. Parang inilalagay sa mas malapad na palad ang iyong oras para hindi ito madulas. Ginamit niya ito isang beses nang mapansing may aninong sumusunod sa akin mula sa may palayan. Sa pagitan ng dalawang tibok ng puso, nakita ko ang mga hakbang ni Liza sa malayo na parang naglalakad sa hangin, mabagal at nagawa naming lumipat sa kabilang liko ng daan na hindi niya napansin. Nang bumalik sa normal ang lahat, hindi ako makapaniwalang nagawa naming umiwas nang hindi siya nasaktan o nalito. Hindi iyon pandarayang malisyoso, iyon ay pag-iwas sa gulo at nagpapasalamat ako na pinili ni Arel ang ganitong uri ng pag-ingat. Mas lumalim ang mga usapan namin. Ikinuwento ko ang ilang pahina mula sa kwaderno ko. Binasa ko sa kanya kung paano ko inilalarawan ang umaga sa baryo at kung paanong napapawi ang pangamba kapag may ginagawa ang mga kamay. Tahimik siyang nakikinig at may kakaibang galak sa mata na parang noon lang niya naririnig ang mundo mula sa punto de vista ng isang mortal na hindi humihingi ng kapalit sa kalikasan, kundi nakikisabay lang sa ritmo nito. Sa kapalit, ibinahagi niya ang mga kwento ng kanilang mga bantay, ang mga nilalang na hindi nakikita ngunit may tungkuling tiyakin na walang mortal at engkanto ang magsasapanganib sa isa't isa. Hindi lahat ay marahas, sabi niya, ngunit hindi rin lahat ay maunawain. May ilan na naniniwalang ang pinakamabuting paraan para sa kapayapaan ay iwasan ang anumang pagtawid. Naiintindihan ko iyon at lalo kong nakita kung gaano kabigat ang pinapasok naming lihim. Isang gabi, hindi sa lawa o sa paglilinaw kami nagkita, kundi sa isang palumpong ng yema-yema na malapit sa bukid. May ulap sa buwan at may amoy ng lupa na parang dadalaw ang ulan. Naglakad kami sa pagitan ng mga pilapil at pinakinggan ang dagundong na halos hindi ko napapansin noon, ang ingay ng lupa kapag nag-iipon ng tubig sa kinabukasan. Sabi niya, dito siya unang natutong umibig sa mundo ng tao, hindi sa isang mukha kundi sa gawa. Ang pag-aani, ang pag-aayos ng lubid sa timba, ang pagkatok sa pinto bago pumasok, ang mga bagay na may ritual dahil may paggalang. Tinanong ko siya kung bakit naputol ang una niyang pag-ibig na mortal at kung bakit ganoon ang tapot na dala niya matapos noon. Hindi na niya ikinuwento ang buong detalye na gaya ng dati kong narinig, ngunit may idinagdag siyang hindi ko pa alam. Yun daw ang unang beses na ginamit niya ang kapangyarihan para kaligtasan ng taong mahal niya kahit kapalit ang isang alaala. Pinagaling niya ito sa karamdaman na dapat ay hindi niya sana pinakialaman. Gumaling ang babae, ngunit kasabay niyon ay tinakpan ng ulap ang mga alaala nitong may kinalaman sa kanya. Umalis ang babae at nagbalik sa buhay na hindi siya kasama at natutunan niyang may mga lunas na humihingi ng kapalit na mas malaki kaysa sakit. Habang sinasabi niya iyon, ramdam ko ang paghingang mabigat na tila ba iniingatan niyang huwag mabasag. Doon ko mas naunawaan kung bakit maingat siya sa bawat galaw sa tabi ko at kung bakit hindi niya hinahayaang maging gawaing araw-araw ang himala. Dahil sa pag-uunawaan naming iyon, nagtakda kami ng mga simpleng alituntunin para sa sarili naming kapayapaan. Una, hindi ko babanggitin ang pangalan niya kahit kanino at kahit sa loob ng bahay namin kapag gising ang sinuman. Ikalawa, hindi kami magtatagal sa iisang pook ng sunod-sunod na gabi upang hindi mapansin ang pagbabago ng hangin at ingay. Ikatlo, kapag may kakaibang hudyat sa gubat, gaya ng sabay-sabay na paglipad ng mga paniki sa oras na hindi tama o biglang panlalamig ng hangin sa gitna ng tag-init, aalis kami
at maghihintay ng maraming gabi bago muling magtagpo. Hindi ito upang takutin kami, kundi upang maalala naming may mas malawak na mundong gumagalaw sa paligid at kailangan naming itong igalang. Sa bawat lihim na pagkikita, mas nagiging malinaw sa akin na hindi basta kababalaghan ang pinapasok ko. Hindi ito kwento ng pagdukot o panlilinlang tulad ng kinatatakutan ng matatanda sa baryo. Bagkus isang mabagal na paglalapit ng dalawang taong nagkita sa gitna ng dalawang batas. Wala pang pag-amin ng pag-ibig at wala ring pangakong mas malaki sa gabing iyon. Mayroon lang katapatan sa kasalukuyan, ang pagkilalang kahit tahimik ay totoo. At sa tuwing uuwi ako, mas marunong akong ngumiti sa mga tanong ni nanay dahil natutuhan kong ang hindi pagsagot ay maaaring maging anyo rin ng pag-iingat. Sa tuwing sasambit ang iba ng salitang engkanto na may takot, ipinapaalala ko sa sarili ko ang malamig na hibla sa pulso ko at ang tunog ng tubig sa ilalim ng aking palad. At doon ko nakikitang kaya palang maging kapani-paniwala ang isang bagay kapag natutuhan mong damhin bago husgahan. Isang gabi, habang papalayo ako sa gubat at tinatapik ng hangin ang aking batok, naulinigan kong muli ang himig na matagal ko nang hindi malinaw na naririnig. Hindi na ito tawag na humihila, kundi paalala na nandito lang siya at handang makinig. Sa mahabang landas pauwi, may bigat pa rin ang bulong ng baryo. May bigat pa rin ang takot na baka may makaalam. Ngunit mas mabigat ngayon ang desisyong piliin ang tahimik at maranal na paraan para alagaan ang isang bagay na nagsisimula ng huminga sa pagitan ng aming dalawang mundo. At bago ako pumasok sa aming pinto, huminga ako ng malalim at tinandaan ang tibok ng puso ko. Hindi ito mabilis, hindi ring mabagal. Tamang tiyempo lang, parang hakbang sa pilapil na hindi nadudulas. Parang pangakong hindi pa binibigkas, ngunit araw-araw nang isinasabuhay. Totot. Dumaan ang mga araw na mas lalong naging malapit ang loob ko kay Arel. Sa tuwing nagkikita kami sa gubat, parang mas lalong nagiging malinaw sa akin na hindi ko na kayang itago sa sarili ko ang damdamin ko para sa kanya. Ngunit kasabay ng paglalim ng ugnayan namin ay mas lalo ko ring nararamdaman ang bigat ng mga panganib na nakaamba. Lalo na't ramdam ko sa baryo na unti-unti nang dumarami ang mga matang nakatingin sa akin at naghihintay ng pagkakamali. Isang gabi, habang magkatabi kami ni Arel sa damuhan sa gilid ng lawa, dumapo ang malamig na hangin na may dalang kakaibang katahimikan. Doon siya nagsimulang magsalita ng mas personal kaysa dati. Sabi niya, matagal na niyang sinusubukan na huwag hayaang lumalim ang damdamin niya sa akin. Alam niyang hindi iyon ligtas para sa amin pareho. Ngunit sa bawat gabi na pinipili kong bumalik, mas lalo niyang nararamdaman na hindi niya kayang itaboy ang sarili mula sa akin. Tinitigan ko siya at ramdam ko ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi niya kailangang sabihin ng direkta, pero alam kong iyon ang paraan niya ng pag-amin ng kanyang nararamdaman. Doon ko napagtanto na ako man hindi na kayang itanggi ang tibok ng puso ko tuwing kasama siya. Tahimik lang ako noong una, nakatitig sa mga alitap-tap na tila sumasabay sa tibok ng gabi. Ngunit habang tumatagal, naramdaman kong hindi na ako dapat manatiling tahimik. Kaya't mahina kong sinabi na sa bawat paglipas ng oras, mas lalong nagiging malinaw sa akin na siya ang hanap ng puso ko. Hindi ako sigurado kung paano niya tatanggapin iyon, pero sa halip na kabahan, mumiti siya, isang ngiti na may halong saya at lungkot. Sabi niya, matagal na niyang iniiwasan ang ganitong uri ng damdamin, pero ngayon, sa harap ko, ramdam niyang wala na siyang lakas na lumaban. Pagkatapos ng pag-amin na iyon, tila nagbago ang lahat. Mas naging bukas ang bawat pag-uusap namin. Mas dumami ang tawa, mas dumami ang sandaling tahimik na puno ng kahuluban. Ngunit kasabay ng lahat ng iyon, ay dumating ang mas matinding pag-aalala.
lalong-lalo na isang gabi na makita kong tila may bakas ng sugat sa balikat niya. Tinangka kong hawakan iyon, ngunit pinigilan niya ako. Sabi niya, wala akong dapat ikabahala. Ngunit hindi iyon kayang ikubli ng mga mata niya. Pilit ko siyang tinanong at sa huli, napilit ko rin siyang magsabi ng totoo. May mga engkantong bantay daw sa kanilang mundo na nagsisimula ng magduda. Napapansin nilang madalas siyang nawawala sa oras na dapat ay naroroon siya. May mga anino na raw na sumusubaybay sa kanya at isang gabi, muntik na siyang mahuli habang palabas sa gubat. Nakipagtagisan siya ng lakas upang makatakas at iyon ang dahilan ng sugat niya. Nang marinig ko iyon, bumigat ang dibdib ko. Doon ko unang tunay na naramdaman ang panganib na maaaring idulot ng relasyon naming dalawa. Hindi lamang sa akin kundi pati na rin sa kanya. Ngunit kahit ganoon, hindi niya ako tinakasan. Sa halip, mas lalo siyang naging tapat sa nararamdaman niya. Sabi niya, handa siyang harapin ang anumang kaparusahan basta't mapanatili lamang ang ugnayan namin. Halos mapaluha ako sa sinabi niya. Sabi ko, hindi ko kayang maging dahilan ng kapahamakan niya. Ngunit pinutol niya ang mga salita ko. Tinitigan niya ako ng diretsyo at sinabing, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. May naramdaman siyang totoo at ayaw niyang pakawalan iyon. Doon ko unang naramdaman ang tunay na bigat ng aming sitwasyon. Hindi na ito simpleng pagkikita ng dalawang taong magkaibang mundo. Isa na itong pagpili laban sa takot at laban sa mga batas na mas matagal na kaysa sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang puso ko ay malinaw na. Mahal ko siya. Hindi ko man kayang sabihin sa harap ng buong baryo, pero sa loob ko, iyon ang pinakamalinaw na damdaming naranasan ko. Habang pauwi ako noong gabing iyon, bitbit ko ang bigat at saya ng aming pag-amin. Ngunit hindi ko rin maiwasang kabahan. Dahil alam ko, habang lumalalim ang ugnayan naming dalawa, mas lalo ring tataas ang posibilidad na mahuli kami. At kung dumating man ang oras na iyon, hindi ko alam kung ano ang magiging kapalaran namin. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay totoo ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Kinabukasan, habang tumutulong ako kay nanay sa kusina, napansin niya na parang iba ang kislap ng mga mata ko. Tinanong niya kung bakit. Ngunit ngumiti lang ako at sinabing baka dahil sa malamig ang hangin kagabi. Ngunit sa puso ko, alam kong iba ang dahilan. Alam kong nagsimula na ang isang pag-ibig na hindi ko na kayang itanggi. At sa mga sumunod na gabi, habang patuloy kaming nagkikita ni Arel, mas lalo kong naramdaman na ito na ang simula ng isang paglalakbay na hindi na basta-basta maaawat. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng kapalaran, pero isa lang ang sigurado. Ang damdamin ko para sa kanya ay hindi na matitinag, at yun ang tanging katotohanang kumakapit ako sa gitna ng lahat ng panganib at pangamba. Lumipas ang mga araw matapos naming aminin sa isa't isa ang damdaming hindi na kayang itago. Mas magaan ang loob ko tuwing kasama si Arel, ngunit kasabay nito ay mas dumami rin ang mga tanong na pumapasok sa isipan ko. Hindi lang tungkol sa amin, kundi pati sa baryo at sa mga taong nagsisimulang magtaka kung bakit madalas akong wala sa gabi. Lalo na ng isang umaga paggising ko, narinig ko ang bulungan sa labas ng bahay. Dalawang kapitbahay ang nag-uusap habang naglalakad at malinaw kong narinig ang pangalan ko. Sabi nila, baka raw nasapian ako o baka raw nakikipagtagpo ako sa isang nilalang mula sa gubat. Nang marinig ko riyon, nanlumo ako. Ang mga tsismis na dati bulungan lang ay nagsisimula ng maging kwento na pinapaniwalaan ng iba. Kahit paano, pilit kong itinatago ang lahat. Sa hapagkainan, nakaupo si nanay at si tatay. Parehong tila may gustong itanong, pero pinipiling manahimik. Ramdam kong may bigat ang kanilang mga mata. Parang naghihintay kung kailan ako magsasalita ng totoo. Hindi ko magawang ikwento ang lahat. Alam kong baka isipin nilang nababaliw ako o mas masakit pa, baka isipin nilang pinipili kong ilayo ang sarili ko sa kanila.
kaya't nanatili akong tahimik. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong kinakalaban ng sariling konsensya. Isang gabi, nagpasya akong huwag pumasok agad sa gubat. Sa halip, naglakad ako sa may pilapil at tumingin sa buwan. Doon ako nadatnan ng matalik kong kaibigan na si Liza. Tahimik siyang lumapit at umupo sa tabi ko. Sa una, walang salita, hanggang sa bigla siyang nagtanong kung bakit madalas akong naglalaho. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi niya na narinig niyang ako raw ay may kausap sa gitna ng gubat. Pero wala namang nakikita ang iba. Halos hindi ako nakapagsalita. Pimilit kong mumiti at sabihing wala iyon, baka nagkakamali lang ang mga nakakita. Ngunit sa paraan ng tingin ni Liza, alam kong hindi siya naniniwala. Hinawakan niyang kamay ko at mahina niyang sinabi na kung ano man ang pinapasok ko, sana'y mag-ingat ako. Kilala niya ang mga kwento ng matatanda at marami raw sa mga kababaihan noon ang nawawala matapos akitin ng mga engkanto. Nang marinig ko yon, may saglit na kaba akong naramdaman. Ngunit agad kong pinawi iyon sa isip ko. Alam kong iba si Arel, ngunit paano ko iyon mapapatunayan sa kanila kung hindi nila nakikita ang nakikita ko? Kinagabihan, muli akong nakipagkita kay Arel. Doon ko isinaysay ang nangyari kung paanong nakakita raw ako ng iba na tila nagmamasid at kung paanong nagsisimula ng magduda ang mga tao sa baryo. Napansin kong bigla siyang natahimik. May bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sabi niya, ito na ang pinakanatatakot siyang mangyari. Kapag tuluyan nang naniwala ang mga tao na may nilalang akong kinakaharap, baka dumating ang panahon na pilitin nila akong bantayan o pigilan. Mas lalo raw kaming malalagay sa panganib. Ngunit higit sa lahat, natatakot siya na baka gumating ang araw na kailangan kong mamili sa pagitan ng aking pamilya at ng damdamin ko para sa kanya. Nang marinig ko iyon, natigilan ako. Hindi ko pa kailanmang naisip na darating sa ganoong sitwasyon. Ngunit malinaw sa kanya na darating ang oras na iyon. Sapagkat sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kaming nahuhulog sa isang bagay na hindi na maitago sa iba. Lumipas pa ang ilang linggo. Habang patuloy ang mga lihim naming pagkikita, lalo ring tumitindi ang mga tsismis. May isa pang pagkakataon na habang nasa bukid ako, narinig kong pinag-uusapan ng mga magsasaka ang tungkol sa akin. Sabi nila, baka raw hindi na ako tao. Baka raw unti-unti na akong himihila ng mga espiritu palayo sa baryo. Masakit iyon sa akin, ngunit wala akong magawa kundi sikmurain ang bawat salita. Isang gabi, kinausap ako ni nanay. Tahimik lang siya noong una, hanggang sa bigla niyang sabihin na may napapansin siyang kakaiba sa akin. Hindi na ako agad nakakauwi, at minsan daw ay parang wala ako sa sarili kapag kausap nila. Tinanong niya ako kung may kinikita ba akong lalaki. Halos maluha ako sa mga salita niya. Gusto kong magsabi ng totoo. Gusto kong ipaliwanag na ang lalaking iyon ay hindi ordinaryo at hindi rin masama. Ngunit nanatiling sarado ang bibig ko. Sa huli, sinabi ko lang na huwag siyang mag-alala. Ayos lang ako. Ngunit alam kong hindi iyon nakapagpakalma sa kanya. Pagbalik ko sa gubat noong gabing iyon, sinalubong ako ni Arel ng tanong kung hanggang kailan ko kayang itago ang lahat. Hindi ko siya masagot agad. Ang alam ko lang, sa bawat araw na dumadaan, mas lalo akong nahihirapang hatiin ang dalawang mundo. Ang mundo ng pamilya ko na mahal ko at ang mundo niya na hindi ko na kayang iwan. Sa wakas, nagsalita siya. Sabi niya, darating ng panahon na kailangan kong pumili. Hindi niya ako pipilitin, ngunit kailangan kong maging handa. Dahil hindi na raw magtatagal at mas mapapansin ng kanyang mga kasama ang ating lihim. Nang marinig ko iyon, ramdam ko ang bigat na parang nakapatong sa balikat ko. Ngunit kahit ganoon, hindi ako natakot sa kanya. Ang kinatatakutan ko lang ay ang araw na baka mawala siya.
At habang nakahiga ako noong gabing iyon, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko, hanggang saan ko kayan ipaglaban ang damdamin ito? Hanggang saan ko kayan itago ang katotohanan bago ito tuluyang mabunyag? Sa ngayon, ang alam ko lang ay hindi na kayang bawiin ng puso ko ang pagpiling mahalin siya, kahit ang ibig sabihin nito ay harapin ang lahat ng pagdududa at panganib na dala ng aming ugnayan. Dumating ang isang gabi na hindi ko inaasahan. Ang buwan ay nakatago sa ulap at ang hangin ay may dalang bigat na parang may paparating na hindi maganda. Lumakad ako papunta sa paglilinaw sa gitna ng gubat kung saan naming karaniwang pinagtatagpuan ni Ariel. Pagdating ko roon, nakita ko siyang nakaupo. Seryoso ang mukha, tila ba may mabigat na iniisip. Agad kong naramdaman na may kakaiba. Hindi siya ngumiti tulad ng dati at ang mga mata niya ay parang may hinahantang sabihin na hindi ko kayang marinig. Tahimik muna kami. Naririnig ko lang ang hampas ng hangin at ang huni ng mga kuliglig. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya sa akin at mahina niyang sinabi na kailangan kong pumili. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin, kaya't pinilit kong itanong kung anong pagpili ang tinutukoy niya. Doon niya ipinaliwanag ang sitwasyon. Ang mga bantay ng kanilang mundo ay nagsisimula ng maghinala. May mga alitaptap na hindi galing sa kalikasan kundi mga mata ng mga nilalang na inatasang magmasid. Nakikita nilang madalas siyang wala at kung malaman nilang ako ang dahilan, maaaring ipatawag siya at parusahan. Sinabi ni Ariel na may 200 na maaari kong tahakin. Una, manatili ako sa aking mundo at kalimutan siya. Doon, ligtas ako, ngunit mawawala siya sa akin. Ikalawa, sumama ako sa kanya, pumasok sa kanyang mundo at talikuran ang buhay na kinamulatan ko. Ngunit hindi raw iyon madali. Kapag pinili ko ang ikalawa, hindi na ako maaaring basta bumalik bilang isang ordinaryong mortal. Kakailanganin kong tanggapin ang mga batas ng kanilang lahi at ang mga sakripisyong kaakibat ng pagiging bahagi ng kanilang mundo. Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin agad. Habang nakatitig sa kanya, dumaan sa isip ko ang aking pamilya. Si nanay na laging nag-aalala kung bakit ako ginagabi. Si tatay na kahit tahimik ay ramdam ko ang bigat ng kanyang pagtingin tuwing ako'y hindi agad nakakauwi. Naalala ko rin ang mga kapitbahay na palaging nakamasid, naghahanap ng anumang bagay na maaring ikwento laban sa akin. At higit sa lahat, naalala ko ang sarili kong simpleng buhay, ang pagtulong sa bukid, ang pag-igib ng tubig, ang mga ritual ng araw-araw na nakasanayan ko. Ngunit kasabay ng mga alaala ng buhay ko sa baryo, hindi ko rin maiwasang isipin ang mga gabing kasama si Ariel. Ang kanyang tinig na parang awit, ang mga kwento niya tungkol sa mga lihim ng kalikasan, ang paraan ng pagtingin niya sa akin na parang ako lamang ang nakikita niya sa buong mundo. Sa tuwing naiisip ko ang lahat ng iyon, alam kong hindi na basta-basta mawawala ang damdamin ko para sa kanya. Sabi niya, hindi niya ako pipilitin. Ang pagpili ay para lamang sa akin. Ngunit malinaw ang kanyang boses nang sabihin niyang darating ang panahon na hindi na kami makakapagtago. Kapag nahuli siya ng mga bantay, baka tuluyang putulin ang ugnayan namin at hindi ko na siya muling makita. Ang tanging paraan para mapanatili ang aming samahan ay piliin ang isa sa 200 na binanggit niya. Nang gabing iyon, halos hindi ako makapagsalita. Ang isip ko ay naguguluhan. Gusto kong tanungin kung ano ang magiging buhay ko kapag sumama ako sa kanya, kung paano ko makakayanan ang mundong hindi ko alam. Ngunit sa parehong oras, gusto kong itanong kung kaya ko bang mabuhay kung wala siya. Wala akong naging sagot. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya at alam kong nararamdaman niya ang bigat ng loob ko. Bago ako umuwi, hinawakan niya ang aking kamay, hindi sa paraang mahigpit, kundi sa paraang marahan, parang humihingi ng pahintulot. Mahina niyang sinabi na kahit ano ang piliin ko, hindi niya kakalimutan na minahal niya ako ng higit sa inaasahan niya.
Pagkatapos noon, naglaho siya sa malamlam na liwanag. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng katahimikan ng gubat. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko agad kinayang humarap kina nanay at tatay. Dumiretso ako sa aking silid at nahiga. Sa kisame, iniisip ko kung paano ko magagawa ang pagpili na yon. Ramdam kong hindi na ito simpleng lihim na ugnayan lamang. Isa na itong desisyon na magtatakda ng direksyon ng buong buhay ko. Kinabukasan, habang nag-iigib ako ng tubig, lumapit si Liza. Tahimik muna siya bago biglang nagtanong kung ayos lang ba ako. Sabi niya, parang hindi na ako mapatali nitong mga huling araw. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Gusto kong ilabas ang bigat na dinadala ko. Pero naalala ko ang pangako ko kay Arel na huwag magsalita kaninuman. Kaya't ngumiti lang ako at sinabing pagod lang siguro ako sa mga gawain. Ngunit alam kong hindi siya kumbinsido. Nakita ko sa mata niya ang pag-aalala na parang gusto niyang tulungan ako. Pero hindi niya alam kung paano. Sa loob-loob ko, lalo kong naramdaman na darating talaga ang oras na kailangan kong pumili. Hindi ko kayang magpatuloy sa gitna ng dalawang mundo nang hindi nasasaktan ang alinman sa kanila. Ngunit paano ako pipili kung parehong mahalaga sa akin? Ang isa, buhay na matagal ko ng kinamulatan kasama ang pamilyang mahal ko. Ang isa, isang pag-ibig na hindi ko inaasahan, ngunit mas totoo kaysa sa lahat ng naramdaman ko noon. At habang papalapit ang susunod na gabi, ramdam ko na mas lalong tumitindi ang bigat ng desisyon. Sa bawat hampas ng hangin, parang may paalala na hindi ako maaaring manatili sa gitna magpakailanman. Kailangan kong pumili, ngunit sa ngayon, wala pa akong tapang na gawin iyon. Ang kaya ko lang ay huminga at maghintay, umaasang bibigyan ako ng panahon ng kapalaran bago tuluyang dumating ang sandaling iyon. Nagsimula ang lahat sa isang umagang mabigat ang hangin. Wala pang ulap pero ramdam mo na ang tahimik na banta sa init na hindi gumagalaw. Sa radyo ni tatay, nagbabala ang weatherman na papalapit ang bagyo. Nagkabit kami ng dagdag na lubid sa bubong, nagbalot ng mga bintana ng pinal na plastik at inilipat ang mga manok sa mas matibay na kulungan. Si nanay, parang laging may alam na gagawin, naglista ng kailangan sa isang lumang papel. Bigas, delata, kandila, posporo, gamot. Ako ang inutusan niyang mag-ayos ng mga bote ng tubig at maghanda ng kumot. Sa bawat galaw namin, tahimik ang aming pagkakaintindihan. Ganito ang ritual bago dumating ang malalakas na ulan. Ngunit ngayong araw, may kakaibang lamig na parang dahan-dahan na gumagapang sa mga dingding. Sa gitna ng abala, nahuli kong tinitigan ako ni nanay. Parang may gusto siyang itanong, ngunit tumango lang siya at nagpatuloy sa pagbabalot ng mga plato. Pagsapit ng hapon, kumulo ang kalangitan. Ang mga dahon ng saging ay kumislap sa unang patak at ang hangin ay biglang kumabig na parang tinakaladkad ng dambuhalang kamay. Pagdating ng gabi, sumugod ang bagyo. Ang tunog ng ulan ay parang hagupit na hindi matapos-tapos. Gumigiling ang mga bintana at sa bawat alon ng hangin, umaatungal ang bubong na tila humihingi ng tulong. Nagdasal si nanay ng mahina. Si tatay, bagamat kalmado ang mukha, ay paulit-ulit na sumisilip sa labas. Sinusuri kung kaya pa ng lubid ang bigwas ng hangin. Ang ilog sa dulo ng baryo ay mabilis na nagkulay tsokolate. Sa pagitan ng mga kalabog, narinig namin ang tawag mula sa kapitbahay. Tumutulong daw sila sa barangay hall dahil umapaw ang sapa sa may mababang dulo. Agad na nagsuot ng kapote si tatay at tinanong kung kaya ko bang sumama para mag-abot ng kumot at pagkain. Tumango ako, binampot ko ang lumang backpack na may boteng tubig at ilang tinapay. Sa gilid ng pulso ko, malamig ang hiblang ibinigay ni Arel. Parang sinulid na nagiging yelo sa ihip ng hangin. Ang daan patungo sa barangay hall ay naging ilog. Sumisigaw ang mga tanod, nagtatali ng lubid mula poste hanggang poste.
ginagawang gabay ng mga paa. May batang umiiyak sa balikat ng isang ina. May matandang lalaki na namumutla. Hawak ang dibdib, napasandal sa dingding ng sari-sari store. Tumulong ako sa pag-abot ng tubig habang si tatay naman ay kasama sa nagtatawid ng mga tao sa mas mataas na paaralan. Sa bawat patak ng ulan, parang lumalalim ang gabi. Sa dulo ng kalsada, umaluluong ang aso at sa pagitan ng lagaslasang tubig, narinig ko ang boses ng isang babae na humihingi ng tulong. Natanaw ko sa may tulay ang isang bata na halos tangayon ng agos, walang nag-atubili. Tumakbo ako at kasama ko ang 2 tanod na may tali sa bewang. Ngunit sa lapit ko sa tubig, ramdam ko ang lakas ng hila ng ilog. Parang bibitaw ang lupa sa ilalim ng aking paa. Hindi ko alam kung may nasabi akong salita o kung isip lang ang tumawag. Ngunit sa loob ko ay malinaw ang pangalan niya. Hindi ko yun sinigaw, hindi ko yun ibinuka. Ngunit sa pagitan ng tibok ng puso at tunog ng ulan, tumawag ang loob ko. Sa isang iglap, may dumaan na katahimikan na hindi aaabot sa isang hininga. Ngunit sapat para maramdaman kong may pumigil sa bigwas ng hangin. Ang mga patak ng ulan ay tila huminto at tumaba. Naglatag ng manipis na belo sa paligid. Nagbago ang ilog mula sa mabangis na agos tungo sa pag-ikas sa gilid. Parang may kamay na maingat na iniharang sa direksyon nito. Nakahawak ako sa lubid at ang batang itinatangay ay biglang napadpad sa mababaw na bahaging bato kung saan siya mabilis na nasagip ng tanod. Walang nakapansin sa himpil na iyon ng panahon kundi ako. Sa gilid ng tulay, sa pagitan ng usok ng ulan, natitigan ko si Arel. Hindi siya liwanag at hindi rin anino. Nakatayo siya sa gilid ng rumaragasang tubig na tila hindi nababasa at ang mga mata niya ay tutok sa agos, parang inuukit niya ito ng tingin. Hindi siya lumapit sa akin. Mula sa distansya, ramdam ko ang pagod sa mukha niya. Ang paghawat sa hangin na para bang mabigat na lambanog na kailangang hilahin ng paisa-isa. Sa kabila niyon, may panatag sa loob ko. Ang mga taong nasa paligid ay hindi siya nakikita. Ang naririnig nila ay sigawan. Ang nakikita nila ay natural na pagbabago ng hangin at tubig, ipinagkikibit balikat bilang swerte. Nang maisaayos ang mga taong dapat mailipat, may tumawag na kapitbahay mula sa itaas. Gumuhuraw ang bahagi ng pader ng lumang bahay at may naipit na lalaki. Mabilis ang lahat. Kasama ako sa nagtakbuhan at pagdating namin ay bumungad ang sirang pader at ang lalaki na halos hindi makahinga. Naglalaro ang takot sa mga mata ng kanyang asawang umiiyak. Sumubok kaming mag-angat, ngunit sa bigat ng basong semento at lakas ng ulan, gumagalaw lang ang bato ng ilang pulgada. Pinikit ko ang mga mata at nagdasal. Muli, hindi ko binigkas, ngunit sa loob ko tinawag ko si Arel. Hindi bilang himala, kundi bilang tulong na nakilala ko na. May malamig na humaplos sa hangin at saka nagbago ang bigat ng bato. Hindi na ito parang pader ng bagyo, kundi parang kahoy na pwedeng igulong sa gilid. Nakuha naming maiahon ang lalaki, humihingal at may sugat sa noo. Sa gilid ng aking paningin, nakita kong bahagyang sumayad si Arel sa lupa. Parang napagod siya ng bigla. Napapikit ako. Alam kong bawat paghawak na sa mundo ko ay paglabag sa kanilang mga batas. Ngunit paano mo pipigilan ang kamay na marunong tumulong kung nasa harap mo ang isang buhay na pwedeng iligtas? At saka ko sila naramdaman. Hindi ko sila nakita agad, ngunit pumasok ang isang lamig na iba sa lamig ng ulan. Parang huminto ang ilang tunog ng gabi at may naiwang malalim na ugong sa ilalim ng lahat. Sa pagitan ng mga puno, lumitaw ang 3 figura. Hindi sila liwanag, hindi rin lubos na tao. Parang anyo ng mga matandang punong naglakad, ang buhok ay parang baging, ang mga mata ay parang hamog na may sariling ningning. Wala sa mga tao ang kumilala sa kanila. Tanging ako at si Arel ang nakaramdam na may ibang presensya sa gitna ng bagyo. Nakatayo sila sa pagitan namin at ng ilog at sa bigkas na hindi salita, kinausap nila si Arel. Hindi ko nauunawaan ang wika,
Ngunit naintindihan ko ang kahulugan. Pinapaalalahanan nila siya at 3 beses daw siyang humawak sa takbo ng tao. Una, nang pinahinahon niya ang oras sa gabing may sumusunod sa akin sa may palayan. Ikalawa, nang pagalingin niya ang hiwa sa braso ko nang hindi dumaan sa natural na paghilom. At ngayon, sa gabing ito, humawak siya sa marahas na ulan at sa bigat ng bato. Sa bawat paglabag, lumalalim ang kanyang tanikala sa batas na andyan bago pa kami ipinanganak. Ang batas na walang tuwirang paghawak sa kapalaran ng mortal. Bawat patak ng ulan ay parang naging salita, at ang salita ay sentensya. Gusto kong sumigaw at ipagtanggol siya. Gusto kong sabihin na sa oras ng panganib, lahat ng kamay ay kailangang kumilos. Ngunit hindi ko magawa. Dahil ang presensya ng mga bantay ay parang bigat ng lupa kapag basa. Mahirap labanan at may paggalang na kusang lumilitaw. Sa isang iglap, may mga hiblang parang ugat ng puno na umalpas mula sa lupa at pumulupot sa pulso ni Arel. Hindi ito sakit na sinusunog, ngunit mahigpit na parang galamay ng malamig na hangin. Lumapit ako, ngunit tumama ang palad ko sa hangin na parang salamin. Mainit na kumirot ang hibla sa pulso ko na ibinigay niya noon at sa init na iyon, naunawaan kong proteksyon din iyon. Kaya ako hindi agad nadadala ng takot. Sa wakas, nagsalita ang isa sa mga bantay sa wikang nauunawaan ko. Sinabi niya na maaari pa nilang palampasin ang parusa kung pipiliin kong isuko ang ugnayan ko kay Arel. Kapag kaya kong talikuran ang lahat ngayon at hindi na muling magtungo sa gubat, upang hanapin siya. Kung kaya kong huwag muling bigkasin ang pangalan niya maging sa loob ng puso ko, bibitawan nila ang mahigpit na tanikala. Lilisan lamang siya ng panandalian mula sa gilid ng aming mundo at babalik sa tungkulin ng walang marka. Ngunit kung hindi ko kayang gawin iyon, kung pipiliin kong manatili sa tabi niya sa kabila ng batas, dadalhin nila siya sa ibayo ng ilog na hindi maalala ng tao, sa puk kung saan kahit panaginip ay hindi makakatawid. Ang pagpili ay hindi nila iaanunsyo, ngunit kailangan sa unang sikat ng araw. Tumingin ako kay Arel. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya, hindi dahil sa parusang haharapin niya, kundi dahil alam niyang bibigatan nito ang dibdib ko. Mahina siyang umiling, parang sinasabing huwag ko nang tanggapin ang pasanin. Ngunit paano ko ihihiwalay ang kabutihang nakita ko sa kanya sa kabutihang kinakailangan ng mundo ko? Sa paligid, patuloy ang ulan, ngunit humupa ang hangin sa sandaling iyon. Marami pa ring tinatawid ang mga tao, may umiiyak, may tumatawag ng tulong, may nagdarasal. At ako, nakatayo sa gitna ng 2 kalawakan na parehong mahalaga. Ang isa ay may apelyido at kasaysayan, ang isa ay may himig at katotohanan. Hindi ko agad nasagot ang mga bantay. Ang kaya ko lang ay huminga at hawakan ang hibla sa pulso ko na muling lumamig. Sa dulo ng aking paningin, nakita kong dinala nila si Arel sa lilin ng 3 puno. Hindi tuluyang nawala, ngunit nakakulong sa liwanag na parang masinsing hamog. Hindi pa parusa, ngunit malinaw na babala. Iniwan nila sa akin ang bigat ng madaling araw. Bago sila tuluyang maglaho sa anyo ng ulan, tumitig sa akin ang pinakamatanda at mahinang nagsabi na hindi lahat ng pagpili ay sugat. May mga pagpili na binhi. Depende sa lupa kung saan mo ito ihahasik. Naiwan akong nakaupo sa gilid ng tulay, basang-basa, nanginginig hindi sa lamig kundi sa bigat ng nalaman. Pinikit ko ang mga mata at pinakiramdaman ang ulan. Sa malayo, narinig ko ang unang mahina atas ng umaga, ang uri ng liwanag na hindi pa nakikita ng mata, ngunit naririnig ng puso. Alam kong sa oras na yun, hindi pa tapos ang bagyo sa baryo. May bubong pang kailangang itali, may ilog pang hahaplusin ng kapalaran. Ngunit mas malaki sa bagyo ang tanong na iniwan ng gabing iyon. Kung ililigtas ko ba si Arel sa pamamagitan ng paglimot o ililigtas ko ang katotohanang natuklasan ko
sa pamamagitan ng pagkapit sa kanya. At habang naglalakad ako pabalik sa barangay hall, tinandaan ko ang bigat ng bawat yapak. Hindi ito pagtakbo. Hindi rin ito pag-atras. Ito ay paghawak sa pagitan, paghahanda sa salitang kailangan kong bitawan bago sumikat ang araw. Hindi pa tuluyang humuhupa ang ulan nang sumilip ang unang maputlang liwanag ng umaga. Sa barangay hall, amoy pa ang pinaghalong putik at pawis. At ang mga kamay ko ay nanginginig sa pagod at lamig. Ngunit higit sa pagod, ang bigat na nakapatong sa dibdib ko. Alam kong may iniwang salita ang mga bantay kagabi, isang hating hukom na nangangailangan ng sagot bago tuluyang sumikat ang araw. Umuwi muna ako kasama si tatay para magpalit ng tuyong damit at magdala ng dagdag na kumot pabalik. Sa kusina, si nanay ay tahimik na nagsasalin ng mainit na sabaw sa mangkok. Ang mukha niya ay may bakas ng puyat at pag-aalala. Hindi siya nagtanong agad kung saan ako nanggaling kagabi. Kilala niya ang mga mata ko kapag may mabigat akong dinadala. Kinuha ko ang mangkok, sinubukan uminom, at sa gitna ng singaw ng sabaw ay naramdaman kong may pangininid na hindi galing sa ginaw. Sa loob ko, nagdidilim at lumilinaw ang iisang tanong. Puputulin ko ba ang ugnayan naming dalawa para palayain siya o ipaglalaban ko ang katotohanang nakita ko sa kanya at tanggapin ang anumang kapalit? Habang tumutulong kami ni tatay sa muling pagbitin ng lubid sa bubong, dumaan ang ilang kapitbahay na humihingi ng dagdag na kandila at tinapay. Isa-isa kong inabot at sa bawat pasasalamat na narinig ko, sumisingit ang alaala ng batang iniligtas sa agos, ng lalaking naiahon mula sa pader at ng sandaling kumalma ang tubig na tila may kamay na umalalay. Walang nakaalam kung paano nangyari, pero alam ko. At sa pagkakaalam kong iyon, hindi ko kayang tawagin na pagkakamali ang ginawa ni Arel. Ang nakita ko kagabi ay hindi kapritso ng kapangyarihan, kundi pagkamapagbigay na may di birong halaga. Pumintig ang hibla sa pulso ko, ang manipis na sinulid na ibinigay niya bilang pantabing amoy sa mundo nila. Tiningnan ko ito kumikintab sa liwanag ng umagang maputla at parang narinig kong tanungin ako, ano ang halaga ng pag-iingat kung kapalit nito ay paglimot sa isang taong naging totoo sa gitna ng bagyo? Pagkatapos ng ilang sandali, naabutan po si nanay na nakaupo sa gilid ng hagdanan, pinupunasan ng basang sahig. Umupo ako sa tabi niya at sa mahinang tinig ay sinabi kong may minamahal ako. Hindi ko binanggit ang pangalan, hindi ko binanggit ang pagkakakilanlan na hindi kayang tanggapin ng pangkaraniwang kwento. Ngunit binanggit ko ang totoo, na ang taong iyon ay mabuti, na hindi niya ako pinilit kailanman, at na sa gabing kagaya ng nagdaan ay mas pinili niyang umalalay kaysa magtago. Tumingin si nanay sa akin na parang tinatantiyang pagitan ng takot at katotohanan. Hindi siya nagsermon. Sa halip ay sinabi niyang may dalawang uri raw ng pag-ibig na dumadaan sa tao. Ang pag-ibig na pinapaliit ka at ang pag-ibig na pinalalawak ka. Kung sa piling ng taong minamahal ko ay naging mas maingat ako sa kapwa, mas handang tumulong, mas marunong umunawa, marahil iyon daw ang uri na hindi basta dapat takbuhan. Ngunit pinaalala rin niya na ang anumang pagpili ay hindi dapat ikahiya at hindi dapat itangis araw-araw. Kung pipili ka, bulong niya, tapusin mo ang simula mo. Alam kong hindi ko kayang dalhin ang tanong hanggang sa dulo ng araw. Inilapag ko ang mangkok, tumayo at nagsuot ng lumang kapote. Hindi na malakas ang ulan, ngunit mabigat pa rin ang hangin. Lumakad ako papasok sa gubat, dinaanan ng pamilyar na liko hanggang umabot sa paglilinaw kung saan unang naging tunay sa akin ang gabi. Naroon ang amoy ng basang lupa, naroon ang alinasngas ng mga dahon at naroon ang katahimikan may laman. Hindi ko na kailangang tawagin sila. Mula sa lilim ng 3 puno, lumitaw ang mga bantay. Pareho ang tindig at lamig ng presensya.
Sa kanilang pagitan, nakatayo si Arel. Balot pa rin ng maninipis na sinag ng hamog na parang tantiyan ng galamay ng batas. Hindi siya nakalapit. Ang mga mata niya ay nakatuon sa akin at sa loob ng tingin niyang iyon ay ang takot na maiwanan ko siya para lamang palayain mula sa parusang nakabitin. Hindi ko kayang palawigin pa ang katahimikan. Huminga ako ng malalim at nagsalita. Hindi sigaw kundi sa tinig na ginagamit kapag ang katotohanan ay para sa lahat ng nakikinig. Sinabi kong hindi ko kayang kalimutan ang taong nagpaalala sa akin kung paano makinig sa tubig at kung paano tumakbo ang oras kapag may buhay na kailangang isalba. Sinabi kong ang binuhay sa akin ng ugnayan naming dalawa ay hindi pagkapit sa pangarap, kundi pagkapit sa tungkuling umiiral pa rin ako sa baryo ko at sa pamilya ko. At na kung hinihingi ng batas ang isang malinaw na pagpili, handa akong pumili ngayon. Handa akong sumama sa kanya saan man niya ako dalhin. Handa akong tumanggap ng mga alituntunin ng kanyang mundo dahil ang puso ko ay hindi nakakalas kahit anong utos ng takot. Hindi ko hinihimi ang himala para baguhin ang batas ninyo. Ang hinihingi ko ay panahon. Ang uri ng panahon na kasing liwanag ng isang umagang nagsisimula para sa paglalakbay namin sa pagitan ng dalawang daluyan. Tahimik silang tatlo. Ang pinakamatanda ay lumapit hanggang sumayad ang malamig na hangin sa gilid ng aking pisngi. Tiningnan niya ang hibla sa pulso ko at parang may nakita sa tibok na hindi ko nakikita. Sabi niya, batid nilang hindi ko ito pinili dahil sa pagkilos ng kapangyarihan, kundi dahil sa pagkilos ng budhi. Ngunit malinaw ang guhit ng kanilang kautusan. Walang engkanto ang dapat humawak ng kapalaran ng mortal ng paulit-ulit. At walang mortal ang dapat manatili sa gilid ng kanilang mundo ng walang panata. Kung totoong pipiliin ko si Arel, kailangan kong magpahayag ng panatang may kabayaran. Hindi kaparusahan, kundi pagtaya. Iminungkahi niya ang 3 gabing pagbabantay sa pagitan, isang panahon ng pananahimik sa paglilinaw kung saan hindi ko tatawagin si Arel kahit sumigaw ang pangungulila. Sa bawat gabi, magbabantay sa akin ang ugat at tubig. Kung hindi magigiba ang loob ko, maghahanda sila ng huling pagpili sa ilalim ng bagong buwan. Doon hindi na sila magtatakip ng alinman. Maaari kong tanggapin ang dugo ng engkanto at tawirin ang hangganan o manatiling tao na may pangakong hindi sisira sa ugnayan ng dalawang mundo. Sasabi nila, ang paglabas ko ngayon ng salitang oo ay sapat para luwagan ang pagkakabigkis kay Arel. Hindi pa siya lubos na malaya, ngunit sisilayan na niya ang hangin na walang tali. Tiningnan ko si Arel bago ako sumagot. Nandoon sa mga mata niya ang pakiusap na wag kong itaya ang sarili ko dahil sa kanya. Ngunit ang ipinangako ko ay hindi pagtakas mula sa sakit, kundi pagharap sa katotohanan na pinili ko. Kaya't tumango ako. Tatanggapin ko ang 3 gabing pagbabantay. Hindi ako tatawag sa kanya, hindi ko ibubulong ang pangalan niya. Hahayaan kong masukat ang tibok ng puso ko sa gitna ng katahimikan. Dahil kung ang pipiliin ko'y ang landas na kasama siya, kailangan kong marunong magtiis at sumunod, hindi dahil inuutusan ako, kundi dahil nauunawaan ko ang halaga ng bawat hangganan. Itinaas ko ang kamay na may hibla. Dahan-dahan ko itong tinanggal at inilagay sa paanan ng pinakamatandang puno. Hindi ko ito itinapon, inilatag ko lang. Parang liham na ibinabalik sa mesa ng may akda para pirmahan sa tamang oras. Sa sandaling iyon, ang hamog sa paligid ni Arel ay kumipot at lumuwag para bang may pintuwang binuksan sa hangin. Nakahinga siya ng malalim at nang magtama ang mga mata namin, nakita ko ang pasasalamat at pangamba na magkatabi. Hindi siya lumapit, hindi pa ito ang oras ng paglapit. Ngunit sapat na para maramdaman kong naroroon siya, hindi na lihim na bihag ng tanikala, kundi bantay na muli sa sarili niyang daigdig habang pinagbabantayan din ang loob ko. Bago maglaho ang mga bantay, pinitiwan nila ang huling paalala.
Ang panata raw ay hindi pag-iwan sa pamilya ko at sa baryo. Sa 3 gabing taghihintay ko, kailangan ko ring tapusin sa araw ang gawaing iniatang sa akin ng buhay na mortal. Maglinis, mag-ayos, tumulong. Dahil walang ugnayang nagiging matibay kung pinutol mo ang ugat na pinanggalingan. Tumango ako. Naunawaan kong hindi nila dinadala ang pag-ibig ko kay Arel palayo sa mundo ko. Inuturuan nila akong itanim ito nang hindi tumatakip sa iba. Umuwi ako na mas magaan ang hakbang kahit mabigat ang hamog. Sa bakuran, nakasampay ang mga kumot at may amoy ng lupa sa hangin. Si nanay ay nakasilip sa bintana at sa pagkakatitig niya ay parang alam niyang gumawa na ako ng pasya. Hindi na kami nag-usap. May mga panahong hindi kailangan ang salita. Sa loob ng bahay, kinuha ko ang maliit na kwaderno at isinulat ang tahimik na pangako. 3 gabi ng pag-iingat sa gitna ng katahimikan. 3 araw ng paglingap sa gitna ng pag-aayos at isang bagong buwan kung saan sasabihin ko ng buong linaw kung aling daluyan ang tatahakin. Sa dulo ng pahina hindi ko isinulat ang pangalan niya. Sa halip, isinulat ko ang payak na salitang oo. Oo sa pag-ibig na nagpalawak sa akin. Oo sa batas na kailangan kong igalang. Oo sa panahon hinihingi upang maging handa ang puso ko sa huling pagpili. At nang mapuing ang liwanag ng araw sa bubong naming binilog ng lubid, naramdaman kong sa unang pagkakataon mula nang dumating ang bagyo, tunay na umaraw sa loob ko. Hindi pa tapos ang laban, hindi pa tapos ang paglalakbay, ngunit nagsalita na ako at sa pagsasalitang iyon, naiwaksi ko ang alinlangan na parang basang kumot na sa wakas ay naiangat sa sampayan. Sa gabing susunod, hihiga ako sa paglilinaw ng walang tawag at sa bawat tibok ng puso ko ay uulit-ulitin ko ang simpleng panata. Hindi ako tatalikod. Hindi ko rin tatakasan ang ugat ko. Hihintayin ko ang bagong buwan at sa harap ng mga mata na marunong tumimbang, ituturo ko ang landas na pipiliin ko. Ang landas kung saan ang pag-ibig ay hindi paggaligaw, kundi pag-uwi sa mas malawak na tahanan. Ang unang gabi ng pagbabantay ay dumating na parang malalim na buntong hininga ng gubat. Matapos kong tumulong sa pag-aayos ng bubong ng kapitbahay at maghugas ng mga kawali sa barangay hall, umuwi ako ng tahimik at nagpalit ng tuyong damit. Hindi na ako nagpaalam ng mahaba kina nanay at tatay. Sapat na ang pahalik sa kanilang noo at ang maikling, matutulog po ako ng maaga. Bitbit ko ang lamparita ngunit hindi ko ito sindihan. Ang liwanag ng gabi ay halos wala, parang manipis na abong nakalambitin sa pagitan ng mga sanga. Pagdating ko sa paglilinaw, umupo ako sa damuhan at ipinikit ang mga mata. Naaalala ko ang bilin ng mga bantay. 3 gabing walang tawag, 3 gabing hindi ko babanggitin ang pangalan ni Arel kahit sa loob ng aking dibdib. Kung may umalingaw-ngaw mang tinig sa paligid, pakinggan ko raw ito nang hindi tumutugon dahil ang pagsagot sa tawag ay tanda ng pagtakbo, hindi ng panata. Sa ilalim ng aking palad, naramdaman ko ang bahagyang pag-alon ng lupa. Dilindol na nagbabantang bumiyak kundi bulungan ng ugat. May mainit na pamamanhid na umakyat mula sa damo, tumagos sa balat ng aking kamay at naglakbay hanggang siko. Parang ipinapaalala ng lupa kung saan ako nakatanim. Minsan, may mga imahe na sumulpot sa likod ng aking mga talukap. Ang batang iniligtas sa agos. Si nanay na nakaupo sa hagdanan. Si tatay na may sumasayad na putik sa laylayan ng pantalon. Sa gitna ng mga imaheng iyon, biglang sumulpot ang malabong anyo ni Arel. Hindi malinaw at hindi rin liwanag, ngunit sapat para magtula ng pagnanasa na tawagin ang kanyang pangalan. Kumapit ako sa laylayan ng damit ko at iniayos ang hininga. Hindi ako nansalita. Hindi ko binuksan ang bibig. Sa halip,
Tinandaan ko ang ritmo ng aking puso, mabagal at pantay, at pinakinggan ko ang ugat hanggang unti-unting lumambot ang pamamanhid. Nang pumikit ang gabi sa pinakadilim nitong saglit, nagpasya akong humiga sa damuhan at inantay ang unang ibong bibigkas ng umaga. Wala akong sinabi, wala akong tinawag. Ginabayan ako ng katahimikang parang kamay na nakapatong sa balikat ko. Sa araw, sinunod ko ang paalala ng mga bantay tungkol sa ugat. Tinapos ko ang gawaing mortal na parang ritual ng pag-uuwi ng sarili. Naglinis ako ng kusina, nag-ayos ng mga nabasang gamit, at tinulungan si Lisa na magdala ng bigas sa paaralan na ginawang pansamantalang evacuation. Halata sa mukha niya ang tanong, ngunit hindi niya ito ibinuga. 2 beses na halos mabitawan ko ang sako, hindi dahil sa bigat, kundi sa pagkahapo na galing sa tuloy-tuloy na pagpipigil sa sarili. Sa pagitan ng trabaho, ang isip ko ay tuloy-tuloy ding humahabi ng payak na dasal. Manatili, magtiis, magtiwala. Pagsapit ng hapon, habang nakaupo kami ni nanay at tahimik na nagbabalatan ng patatas, tinapik niya ang kamay ko at iniabot ang lumang panyo niyang may amoy ng sabon at araw. Para sa pawis, sabi niya. Wala na siyang ibang idinugtong, ngunit sa panyo niyan iyon, naramdaman kong hinahawakan niya ang kaya niyang hawakan sa akin. Hindi ang pasya, kundi ang pagod. Ang ikalawang gabi ay gabi ng tubig. Hindi umulan, ngunit ang hamog ay mabigat na parang piniga mula sa ulap. Tumalampak ako sa gilid ng munting lawa at pinakiramdaman ang lamig na gumagapang pataas sa aking mga binti. Ang tubig ay walang ingay, ngunit may sariling dila. Sa una, nanginginig ang aking tuhod, matagal akong nakatayo at sa bawat sandaling gusto kong umupo, naaalala ko ang bilin. Kung ang ugat ang paalala ng pinanggalingan, ang tubig ang pagsubok sa daloy. Huwag tutol, huwag takas, daluyin ang naiipong takot hanggang luminaw. Sa gitna ng katahimikan, parang may kumislot na tunog sa kabilang dako ng lawa, pamilyar na himig na minsang humimok sa akin papasok sa gubat. Kumirot ang lalamunan ko sa pagnanais na banggitin ang pangalan niya. Sa halip, ibinaba ko ang mga palad sa tubig at gaya ng itinuro sa akin noon, hinayaang umakyat ang lamig sa bisig. May mahabang pangungusap ang tubig dahan-dahan paulit-ulit. May panahon sa bawat galaw, may daungan sa bawat daloy. Nang tuluyang sumakit ang mga talampakan ko sa pagkakatayo, napansin kong banayad ng gumagalaw ang hamog pataas, parang kurtina na dahan-dahang ibinababa. Naghihingalo ang gabi at sumisilip ang umaga. Wala pa rin akong sinambit at nagpasalamat ako sa tubig sa wika nito. Hindi sa himala, kundi sa tiyaga. Sa ikatlong araw, nag-ayos ako ng mga piraso ng buhay na mortal na kaya kong buuin. Nagsampay ng kumot, naglagay ng asin sa mga sariling garapon, at naglista ng kailangan bilhin sa bayan sa susunod na linggo. Si tatay ay may inabot sa aking lumang scarf na malambot na parang alaala. Malamig pa sa gabi, sabi niya. Umagos ang init sa dibdib ko. May pakiramdam akong nakikita nila ang tahimik na paglalakbay ko, kahit hindi nila alam ang detalye. Sa hapon, dumaan si Liza at nag-abot ng 2 saging at sa pagitan ng salamat at ingat, may kapirasong katahimikan na parang pahina ng aklat na tinupi para balikan. Sa sarili ko, sinabi kong babalikan ko rin siya, ang kaibigang marunong magpahintay ng tanong. Hapon pa lang ay tila mabigat na ang talukap ko. Ngunit malinaw sa loob ko. Isa na lang gabi at kailangan kong maging buo. Ang ikatlong gabi ay hindi binantayan ng ugat o tubig sa paraang malinaw. Ang bantay ay ang mismong katahimikan. Ang uri ng katahimikan na may tukso. Mga alaalang maririnig mo mula sa sariling loob. Mga paanyayang umikli ang landas sa isang bulong lang ng pangalan. Umupo ako sa lupa at tiningnan ang kalangitan na itim at buo, parang balabal ng bagong buwan. Naglakad ang hangin at may dalang amoy ng dahong na durog sa ilalim ng paa.
sa di kalayuan, may humuni na kuwago. At sa gitna ng lahat ng iyon, narinig ko ang linaw ng minamahal kong himig, hindi malakas, hindi rin malayo, tamang tapat sa pagitan ng damdamin at isip. Doon ko unang inamin ng buo sa sarili na kung pag-ibig ang pangalan ng pagnanais kong ito, hindi ito dapat gawing dahilan ng pagtalikod sa ugat. Kaya't sa mismong gitna ng pagnanais na tawagin siya, pinaalalahanan ko ang sarili ko kung bakit ako narito, upang piliin, hindi upang tumakas. Hanggang sa umangat ang pinakamagaan na liwanag ng madaling araw at nagpalit ang itim ng langit sa kulay abong payapa. Alam kong hindi ko nabasag ang panata. Sa ilalim ng bagong buwan, dumating ang oras ng huling pagpili. Hindi na ako nagdala ng lampara. Sa paglilinaw, naroon na ang 3 bantay. Karaniwang tahimik at malalim ang presensya. Sa pagitan nila, si Arel. Mas payapa ang mukha kaysa noong nakagapos siya ng hamog. Hindi siya nakalapit, ngunit kita ko sa mga mata niya ang pirasong pag-asa at pangamba na sabay na humihinga. Nagsimula ang pinakamatandang bantay sa tinig na para bang hinila mula sa pinakaugat ng puno. Sinabi niyang natapos ko ang 3 gabi nang hindi tumatakbo sa alinman, hindi sa pagnanasa at hindi sa takot. Ngunit malinaw pa rin ang batas. Sa sandaling ito, kailangan kong ikuro ang landas. Maaari akong manailing mortal na nakatanim sa baryo at bumitiw sa ugnayan na ito. At sa gayon ay lumaya si Arel mula sa tanikala ng paghawak sa kapalaran ng tao. O maaari kong tanggapin ang dugo ng engkanto, hindi para maging kagyat na kawangis nila, kundi para pumasok sa kasunduan na babago sa bigat ng aking araw at gabi. Kung pipiliin ko ang huli, may mga alituntunin na susundin. Walang pag-abo ng alaala ko sa pamilya, walang pagputol sa pag-uwi. Ngunit may panata sa hangganan ng kapangyarihang hindi ko gagamitin sa pang-araw-araw na gawaing dapat ay gawa ng pawis at panahon. Hindi ako nag-atubili ng matagal, hindi dahil madali ang sagot, kundi dahil 3 gabi ng katahimikan ang naghanda sa dila ko para sa salitang ito. Humakbang ako, tumayo sa pagitan ng ugat at hamog at sinabi ko na handa akong tanggapin ang dugo ni Arel. Hindi upang iwan ang aking mundo, kundi upang sundan siya sa tuwid na daan na nag-uugnay sa dalawa. Sinabi kong hindi ko hilingin ang kapangyarihan. Ang hinihiling ko ay kakayahang tumindig sa hangganan nang hindi gumuguho at lakas ng loob na alagaan ang tulay na itatayo ng pag-ibig namin. Kung ito ang anyo ng pagsunod sa kanya, tulad ng sinabi ko sa umaga, pagkatapos ng bagyo, oo ang sagot ko. Tahimik si Arel. Bahagyang nanginginig ang balikat. Lumapit ang isa sa mga bantay at inihilig ang manipis na sanga sa pagitan naming dalawa. Isang ritual na payak, hindi sumpa, hindi himala. Inabot ni Arel ang aking palad. Mainit ang balat niya sa gitna ng malamig na hangin. Dahan-dahan niyang ginuhit ang dulo ng kuko sa sarili niyang daliri. At lumitaw ang isang manipis na patak ng dugo, hindi matingkad, kundi parang binabad sa buwan. Ibinuka ko ang aking kamay at hindi ko inalis ang tingin sa kanya. Nang tumama ang patak sa aking palad, parang nadbukang liwayway sa loob ng dibdib ko. Hindi apoy, hindi rin yelo, bagkus isang paglawak. Parang nilagyan ng mas malalim na mangkok ang puso ko upang hindi madaling umapaw. Wala akong nakitang liwanag na kumitil. Wala akong naramdamang pagkalagot sa alaala. Narinig ko lang ang sarili kong hininga na sumabay sa mahabang ugong ng gubat. At sa ilalim ng ugong na iyon, ang bulong na noon ko lang lubusang naunawaan. Ang pagsunod na pinili ko ay hindi pag-alis, kundi pagyakap sa 2 daluyan ng sabay. Hindi pa yun katapusan ng ritual. Inilapat ng pinakamatandang bantay ang palad niya sa lupa at tila sumagot ang mga ugat sa puntong tinamaan ng aking balat. May sandaling tahimik na parang tuldok sa dulo ng pangungusap at naramdaman kong naghihintay sila ng wika na hindi galing sa bibig kundi galing sa dibdib.
ang wika ng panata. Kaya't muling huminga ang loob ko at hindi bumibitaw sa kamay ni Arel, inusal ko ng payapa ang pangako. Babaguhin ko ang sarili ko, hindi para maging ibang tao, kundi para maging mas mabuting anak, kapitbahay at kasama sa mundong tatahakin namin. Hindi ko pagagamitin ang anumang layaw ang kapangyarihang ipagkakaloob at hindi ko ito hihingin para sa mga gawaing dapat ay hinubog ng oras at tiyaga. Kapag may panganib, pipiliin ko ang paraan na hindi magbubulag sa alinmang mundo. Kapag may lihim, aalagaan ko ito tulad ng binhing hindi bubungkalin ngunit didiligan. Pumuntong hininga ang mga puno. Humupa ang lamig sa balikat ko. Sa gilid ng aking paningin, nakita kong ibinaba ng mga bantay ang mga anyo nilang parang sanga at ang hamog sa paligid ay kumalat, hindi na bilang tanikala, kundi bilang laylayan ng isang damit na maluwag. Hindi pa nila binibigkas ang huling pasiya, nakita ko iyon sa paraan nilang nagtama ang mga mata, sa timbang na parang timbangan na unti-unting kumikiling. Ngunit malinaw sa akin na natapos ko ang hinihinging pagsubok. Pumili ako hindi sa galit at hindi sa takot. Nang binitiwan ko ang kamay ni Arel, huminga siyang malalim at ang mga mata niya ay naglalaman ng salitang hindi na kailangang bigkasin. Sa oras na iyon, alam kong handa na akong tanggapin ang anumang hapol sa sumunod na umaga dahil ang pinakamahirap ay nagawa ko na. Ang magpasyang sundan siya, hindi para tumakas sa mundo ko, kundi para dalhin ang mundo ko sa bawat hakbang naming dalawa. Sa pagitan ng katawan ng gabi at ng pising ilaw ng bagong buwan, naramdaman kong nakahawak ako, hindi na sa lihim, kundi sa katotohanang pinili ko mismo. At doon, sa huling sandali, bago kumurap ang liwanag, ay kumalma ang lahat, na parang hinihintay ang susunod na pangungusap. Ang gabing iyon ay nanatiling mabigat sa aking dibdib hanggang sa unti-unting nagdilim at nagliwanag ang langit kasabay ng pag-ikot ng oras. Humiga ako sa damuhan sa gitna ng paglilinaw. Pinakinggan ang huni ng mga kuliglig at ang paghinga ng mga puno na tila kasali sa seremonya. Sa aking palad, nananatili pa rin ang init ng patak ng dugo na ipinasa ni Arel. Hindi na ito nag-iwan ng marka sa balat, ngunit sa loob ko, parang may naidikit na pangako na hindi ko na kayang bawiin. Nakapikit ako, ngunit gising ang isip, nag-aabang sa pagdating ng huling pasiya ng mga bantay. Tila ang buong kalikasan ay nakikinig, pati ang hangin ay nakahinto, hinihintay ang magiging kapalaran ko at ng minahal kong engkanto. Ang gabing iyon ay nanatiling mabigat sa aking dibdib hanggang sa unti-unting nagdilim at nagliwanag ang langit kasabay ng pag-ikot ng oras. Humiga ako sa damuhan sa gitna ng paglilinaw, pinakinggan ang huni ng mga kuliglig at ang paghinga ng mga puno na tila kasali sa seremonya. Sa aking palad, nananatili pa rin ang init ng patak ng dugo na ipinasa ni Arel. Hindi na ito nag-iwan ng marka sa balat, ngunit sa loob ko, parang may naidikit na pangako na hindi ko na kayang bawiin. Nakapikit ako ngunit gising ang isip, nag-aabang sa pagdating ng huling pasiya ng mga bantay. Tila ang buong kalikasan ay nakikinig, pati ang hangin ay nakahinto, hinihintay ang magiging kapalaran ko at ng minahal kong engkanto. Nang tuluyang sumikat ang bagong buwan, lumitaw muli ang tatlong bantay. Ang kanilang mga anyo ay mas malinaw kaysa dati. Hindi na kasing bigat ng hamog na nagtatakip, kundi mas bukas na parang puno na handa ng magpabunga. Lumapit ang pinakamatanda at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Sa kanyang mga mata, hindi ako nakaramdam ng takot kundi ng pagtanggap. Tila nakita niya sa akin ang bunga ng 3 gabing pagpipigil at ng pasyang buo kong ibinuhos kagabi. Nakayanan mo, aniya sa tinig na parang dumadaloy mula sa kailaliman ng lupa. Hindi ka tumakbo, hindi ka sumigaw, at hindi mo ginawang dahilan ang pag-ibig para suwayin ang hangganan.
Ikaw ay naging tulay at iyon ang pinakamahirap sa lahat. Pagkasabi niyan on, lumapit ang ikalawang bantay at mula sa kanyang mga palad ay bumuka ang maninipis na sinag na parang sinulid ng liwanag. Ibinuhol niya iyon sa paligid ng aking pulso, hindi kasing higpit ng tanikala, kundi maluwag na parang palawit. Sinabi niyang iyon ay tanda ng aking panata, hindi tali kundi paalala. Kapag ako raw ay lumimot at ginamit ang kaloob sa maling paraan, ang sinulid ay sisikip at magpapaalala. Ngunit kapag nanatili akong tapat, mananatili itong magaan, tila wala. Tiningnan ko ang aking pulso at naramdaman kong hindi ito pabigat. Sa halip, ito ay gabay. At saka dumaan ang ikatlong bantay, ang may pinakamahinang anyo na parang hinabing hamog. Siya ang lumapit kay Arel at mahinang hinaplos ang kanyang balikat. Sa pagdampi ng kanyang kamay, natunaw ang mga huling tanikala ng hamog na bumabalot kay Arel. Sa unang pagkakataong matapos ang mga linggo ng pangamba, nakita ko siyang nakalapit muli nang walang pumipigil. Lumapit siya sa akin, mabagal ngunit puno ng pag-asa, at nang magtama ang aming mga mata, alam kong pinakawalan na siya ng mga bantay, hindi bilang pagtakas, kundi bilang isang nilalang na may kasamang panata. Nagsalita muli ang pinakamatanda. Sinabi niyang hindi madali ang buhay na tatahakin namin. Ang mundong kinamulatan ko ay magpapatuloy sa dating takbo nito, puno ng gawaing pang-araw-araw, ng mga pagsubok at ng mga gabing may tanong na hindi agad masasagot. Ngunit ngayon, may kasama na akong pag-ibig na hindi basta nakikita ng lahat. Isang damdamin na kailangang itaguyod ng tahimik, ngunit matibay. Pinaalala rin niya na ang mga nilalang gaya ni Arel ay hindi dapat abusuhin ang kanilang kapangyarihan. Kailangan niyang manatiling nagbabantay mula sa gilid, hindi palaging nakikialam upang mapanatili ang balanse. Kung kami man ay magtatagpo, iyon ay dapat na sa tamang oras at hindi bilang pagtakas sa responsibilidad, kundi bilang pagpapatibay sa piniling landas. Tumango ako at tinanggap ang lahat ng iyon. Ang mga bantay ay unti-unting naglaho sa hangin. Iniwan kaming dalawa ni Arel sa gitna ng tahimik na paglilinaw. Wala kaming sinabi agad. Ang katahimikan ay hindi na mabigat, kundi maluwag na parang bagong paghinga. Nang sa wakas ay nagsalita si Arel. Mahina ang kanyang tinig, ngunit puno ng damdamin. Pinili mo ako, aniya, kahit alam mong mahirap, kahit alam mong hindi ako katulad ng iba. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang kamay. Inili ko ang totoo, sagot ko. At ang totoo ay ikaw ang bumukas sa akin ng paningin na mas malawak kaysa sa baryo, mas malalim kaysa sa ilog, at mas matatag kaysa sa alinlangan. Agbalik ko sa baryo, hindi ko agad sinabi ang buong nangyari. Ang aking pamilya ay natuwa lamang na ligtas akong nakauwi. Si nanay ay tahimik na ngumiti at sa ngiting iyon, talam kong kahit hindi ko ikwento, ramdam niya na may mabigat akong pinasan at binitiwan sa gubat. Si tatay ay nag-abot ng isang tasang kape at nagsabing, "Mahirap ang araw bukas, pero kaya mo." Oo, mahirap nga, ngunit sa loob ko, alam kong hindi ko na ito haharapin mag-isa. Lumipas ang mga araw at bumalik ang ritmo ng buhay. Nag-aararo pa rin si tatay, nagluluto pa rin si nanay, at dumadalaw pa rin si Liza upang magkwento ng mga balita. Ngunit sa bawat gabing pumapasok ako sa gubat, naroon si Arel. Hindi na lihim na tila bawal, kundi isang lihim na may basbas. Nakaupo kami sa tabi ng ilog. Nagkukwento siya ng mga bagay na hindi abot ng mata ng tao, at nagkukwento ako ng mga payak na pangarap sa bukid at pamilya. Sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman kong unti-unti ay natututo akong maging tulay sa dalawang mundong dati ay mahigpit na magkahiwalay. At doon ko napagtanto na ang tunay na kaligayahan ay hindi lamang nakukuha sa pagpili ng pinakamadali. Kadalasan, ito ay bunga ng pagpili sa mahirap, ngunit totoo. At sa pagpiling iyon, natagpuan ko,
hindi lamang ang pag-ibig, kundi ang layunin, na maging ugnayan, na maging patunay na ang isang mortal at isang engkanto ay kayang magmahal at mabuhay ng hindi kailangang wasakin ang kanilang mga pinagmulan. Habang naglalakad ako pauwi mula sa gubat isang gabi, bitbit ang liwanag ng buwan sa aking balikat, napangiti ako. Sa lahat ng pinagdaanan, sa lahat ng pagsubok at panganib, narating ko ang isang wakas na hindi katapusan kundi simula. Isang simula kung saan ang puso ko ay panatag at ang aking damdamin ay buo. Isang simula kung saan ang kwento naming dalawa ni Arel ay hindi na kwento ng takot o tsismis, kundi kwento ng pag-ibig na tunay, matibay at may saysay. At sa gabing iyon, bago pumikit ang aking mga mata, dinala ko sa aking dibdib ang payak na paniniwala. Hindi lahat ng engkanto ay mapanlin lang. Mayroon ding gaya ni Arel, isang nilalang na hindi lamang bumihag sa akin, kundi higit sa lahat ay nagturo kung paano magmahal ng walang takot. At sa pagtulog ko, alam kong ang bukas ay may dalang mga bagong hamon. Ngunit na yon, alam ko ring may kasama na akong haharap nito. At iyon ay sapat upang tawagin ang aking kwento na masaya, ganap at sulit pakinggan.